Kabanata 1271 naghihintay sa iyong pagdating. Niyanig ng Swordhim ang mundo. Ang mga espada ay tila bumubuo ng isang dragon na gustong basagin ang langit. Isang misensi ng hangarin na pagpatay ang lumitaw sa mundong ito. Ang layuning pagpatay na ito ay malamig tulad ng mga espada. Ang figure ni Wang Lin ay naging blur sa loob ng walang katapusang anino ng espada. Imposibleng makita siya ng malinaw dahil napapalibutan siya ng walang katapusang anino ng espada. Hindi ko akalain na magagawa nilang mag-transform sa 1,000,000 anino ng espada pagkatapos na puwersahang buksan ng 4 sa 9 na seal. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Ang kanyang mga tingin ay tila pinagsama sa nakapaligid na mga anino ng espada at naging bahagi ng mga ito. Sa sandaling imulat ng kanyang mga mata, nanginginig ang lahat ng anino ng espada na parabang hindi nila kinaya ang pressure na ito. Parang sisingilan ng isang pangunahing hayop ang gout. 4 na seal ang mayroon ng ganoong kapangyarihan. Mukhang minamaliit ko ang dalawang maiikling espada na ito. Sa kasong ito, sa pilitin kong bubuksan ang aking paglilinang. Gusto kong ipaalam sa taong gustong pumatay sa akin na ako, si Wang Lin, ay hindi ganoon kadaling pumatay. Nanlamig ang mga mata ni Wang Lin nang bumuo ng selyo ang kanyang mga kamay at itinutok ang dalawang maiikling espada. Ang dalawang espadang iyon, isang itim, isang puti, ay nagpakawala ng isang nakakabasag na alulong na parang dagandong ng mga dragon. Para bang dalawang dragon ang umuungal sa langit. Biglang gumalaw ang dalawang espada at itinuro si Wang Lin na parang magre-rebelde. Isang malamig na buntong hininga si Wang Lin at lumitaw ang Star of Law. Sa pag-ikot nito, lumitaw ang bagong batas na nilikha. Umalangaw-ngaw ang kulog sa kalangitan at hindi mabilang na mga bola ng kulog ang lumitaw at nagtipon. Gayun din, sa sandaling ito, lumitaw ang asul na apoy sa paligid ng dalawang espada. Isang hangarin sa labanan ng sumiklab. Ikanaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay habang umuungal. Ikalimang selyo, basagin mo ako. Ang mga popong sound ay nagmula sa dalawang maiikling espada. Sa isang iglap, maraming bitik ang lumitaw sa harap ng dalawang maiikling espada at hindi inaasahang sumabog. Ang lumitaw sa harap ni Wang Lin ay dalawang espada pa rin, ngunit ngayon ay matatawag na lamang silang mga punyal dahil ang kanilang hitsura ay lumiit ng husto. Sa sandaling lumitaw ang dalawang punyal, ang mga anino ng espada sa paligid ni Wang Lin ay pumutok. 1.5 milyon, 2 milyon. Hanggang nagkaroon ng 5 milyon. 5 milyong anino ng espada ang tumakip sa kalangitan at kumalat sa buong kontinente ng Moluo. Kahit nasa espasyo sa labas ng Moluo, mararamdaman ng isa ang nakakatakot at mapangwasak na aura. Ang mas nakakagulat ay ang bawat isa sa 5 milyong anino ng espada ay naglalaman ng kapangyarihan ng kulog, apoy, at layunin ng labanan. Para silang lalaban sa mundo nang hindi na kailangang kontrolin sila. Pinapayagan ng 5 seal ang 5 milyong anino ng espada. Magaling! Pagkatapos ay tutulungan kitang muli at dalisean ang dalawang sandang gamit ang dugo ng isang sinaunang Diyos upang masira ang natitirang mga selyo ng sabay-sabay. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo. Namula agad ang mukha niya. Ang dugo ng sinaunang Diyos ay puno ng sigla at kayang palayasin ang lahat ng demonyo sa mundo. Pinilit niyang ilabas ang isang subo ng sinaunang mabuting dugo at iniluwa ito. Naging dugong ambon na nakapalibot sa dalawang punyal. Nang siya ay umubo ng dugo, isang sinaunang anino ng Diyos ang lumitaw sa loob ng dugo. Nahati ang anino sa dalawa at pinasok ang dalawang punyal. Sa sandaling ito, ang mga popong sound ay lumabas mula sa dagger at sila ay bumagsak muli. Dalawang magkasunod silang bumagsak. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw habang ang bilang ng mga anino ng espada sa paligid ni Moluo ay tumaas na parang baliw. 5 milyon, 6 na milyon, 7 milyon, 8 milyon, 9 na milyon. Sa huli, mayroong eksaktong 9,999,999 na anino ng espada sa paligid ni Wang Lin. Isa na lang para gumuho ang mundo. Umupo roon si Wang Lin at nagsimulang magnilay. Nabuksan ang 7 selyo. Sa kasamaang palad, sa aking antas ng paglilinang, hindi ko masira ang mga ito sa maikling panahon. Kung hindi, sa hitsura ng dalawang punyal na ito, kapag nasira ang 8 selyo, aabot sila sa 10 milyon. Bagamat isa pa lang itong espada, malaki ang agwat. Walang masama. Kahit na hindi ko mabuksan ang 8 selyo, makukuha ko pa rin ang epekto ng 8 selyo. Isa akong sinaunang Diyos, at ang katawan ng sinaunang Diyos ay makapangyarihan. Ako ang magiging huling espada. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at huminga siya. Ang halos 10 milyong espada ay agad na umungol at nagtipon patungo sa kanya. Parang nilalanghap niya ang mundo. Hindi mabilang na anino ng espada ang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Habang ang hindi mabilang na mga anino ng espada ay pumasok sa kanyang katawan, isang dumadagandong na dagandong ang nagmula sa kanyang loob. Nagbigay siya ng isang malakas na layuning pumatay na maaaring maalog ang isipan ng sinumang makakakita sa kanya.
Ang mga ordinaryong cultivator ay hindi makayanin ang napakaraming anino ng espada, ngunit hindi ito problema para kay Wang Lin, na isang sinaunang Diyos. Nang malanghap niya ang mga ito, maging ang kanyang katawan ay naging silver. Magtipon. Umungol si Wang Lin, at ang halos 10 milyong anino ng espada sa loob ng kanyang katawan ay namuo at kalaunan ay nagtipon sa loob ng kanyang kanang hintuturo. Kakaiba ang dalawang maiikling espadang ito. Nang ang halos 10 milyong anino ng espada ay namuo sa kanyang kanang hintuturo, naging maaliwalas ang kalangitan. Ang dalawang dagger ay naging dalawang hibla ng itim at puting enerhiya na pumasok din sa daliri ni Wang Lin. Dalawang ilusyon na USA ang nagpakawala ng mahabang pagsirit at inikot ang hintuturo ni Wang Lin. Maya-maya, naging dalawang tato ang mga ito na tumatak sa kanyang daliri. Sa sandaling ito, maaaring sirain ng hintuturo ni Wang Lin ang katawan ng isang Nirvana Shatterer Cultivator. Kahit isang ordinaryong pseudo-Nirvana Void na kayamanan ay walang kapantay. Kapag hinawakan ng isa ang hintuturo ni Wang Lin, ito ay agad na magwawakas. Ang mas nakakatakot ay ang hintuturo na ito ay naglalaman din ng mga batas ng kulog, apoy, at layunin ng labanan. Naglalaman din ito ng lakas ni Wang Lin bilang isang sinaunang Diyos. Ang isang daliri na ito ay maaaring mabigle kahit isang Diyos ng multo. Kahit isang Heaven's Blight Cultivator ay kailangang umiwas sa daliring ito. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin habang nagpakawala siya ng hininga na bumaba sa kanyang kanang hintuturo. Nakatago ang dalawang tato at bumalik sa normal ang kanyang hintuturo. Walang makakita ng anumang espesyal sa kanila. Kung mahuhuli ko ang taong iyon ng walang bantay, ang 10 milyong anino ng espada na ito ay tiyak na maglalagay sa kanya sa isang kaawa-awang kalagayan. Tumingala si Wang Lin sa langit na may ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Masyadong maraming mortal sa kontinente ng Moluo para mangyari ang labanan dito. Responsibilidad nating mga cultivator. Tahimik na bumangon si Wang Lin at naging isang sinag ng liwanag na mabilis na lumipad palayo sa kontinente ng Moluo. Ang kanyang figure ay malabo sa mga bituin, at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang ligaw na kontinente. Sa isang iglap, si Wang Lin ay umangkas sa ligaw na kontinente. Sa isang putok, ang kanyang mga paa ay dumaong sa ligaw na kontinenteng ito. Ang kanyang makapangyarihang banal na diwa ay kumalat sa buong kontinente. Dahil hindi ako makatakas, gagamitin ko ang lugar na ito bilang larangan ng digmaan. Pinili ni Wang Lin ang pinakamataas na taluktok sa isang bulubundukin at umupo. Nang sumanib ako sa kaluluwa ng All-Seer, nalaman ko na may 7 araw pa hanggang sa buhay at kamatayang kalamidad na ito. Ang 7 araw ay higit pa sa sapat na oras para maghanda ako, bulong ni Wang Lin sa sarili habang itinataas ang kanyang kanang kamay at tinamaan ang kanyang noo. Lumipad mula sa kanyang ulo ang 100 hibla ng gatas na puting gas at naging 100 bola ng liwanag. Patuloy na nagbabago ang mundo, magtipon ng 100 avatar, kakayahan ng sinaunang clan. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, gumalaw ang 100 bola ng liwanag at naging 100 Wang Lin. Lahat ito ay mga avatar at kaluluwa. Isa itong sinaunang god spell na magagamit ni Wang Lin pagkatapos na bahagyang gumaling ang kanyang ika-6 na bituin. Habang nagtutulak pasulong ang kanyang kamay, nagkalat ang 100 avatar sa lahat ng direksyon at sumugod sa star fog. Ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata na parang naglilinang. Unti-unting lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, lumipas ang 2 araw. Ang kanyang 100 avatar ay naglalaman lahat ng kapangyarihan ng isang sinaunang Diyos at lahat ay napakalakas. Sa 2 araw na ito, sa kanyang pag-unawa sa rank 5 na rehiyon, ang kanyang 100 avatar ay nagbalik ng 100 ligaw na kontinente. Ang 100 ligaw na kontinente na ito ay inilipat dito na parang baliw at pinalibutan ang ligaw na kontinenteng kinaroroonan ni Wang Lin. Ang eksenang ito ay sapat na upang mabigla ang lahat ng mga cultivator sa rank 5 na rehiyon. Sa sandaling ito, ang lugar kung saan inilagay ni Wang Lin ang 100 ligaw na kontinente ay nakakuha na ng malaking bahagi ng rehiyon. Mula sa malayo, mukhang tahanan ito ng isang angkan mula sa Ancient Star System. Pinalibutan ng mga ligaw na kontinenteng ito si Wang Lin upang bumuo ng isang higanting porma sayon. Ginamit ng porma sayon na ito ang mga kontinenteng ito bilang frame at umabot sa isang nakakatakot na antas ng kapangyarihan. Bumalik lahat ang 100 avatar at binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang annihilation restriction ay lumipad sa paligid niya at dahan-daang umikot. Nakatitig sa paghihigpit, nagsiwalat si Wang Lin ng panunuya. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang hangin at hindi tumitigil. Ang mga paghihigpit ay patuloy na kumalat, na tumagos sa ligaw na kontinente. Nagpatuloy sila sa pagkalat hanggang sa sila ay nasa lahat ng ligaw na kontinente at pagkatapos ay konektado bilang isa. Ang paglikha ng maraming paghihigpit na ito ay nakakonsumo ng malaking halaga ng pinagmulang enerhiya, ngunit si Wang Lin ay kalahating talampakan sa yugto ng Nirvana Shatterer at sa makatuwid ay maaaring sumipsip ng walang katapusang pinagmulang enerhiya.
Mayroon din siyang malaking halaga ng mga kristal na pinagmulan at hindi nag-atubiling ilabas ang mga ito at ay absorb ang mga ito. Ipinatawag din niya ang babae sa pilak at inutusan itong gamitin ang paghihigpit sa buhay at kamatayan. Ginamit ito ng babaeng nakapilak ng walang pag-aalinlangan, at may sapat na mga kristal na pinagmulan. Ang kanyang paghihigpit sa buhay at kamatayan ay sumaklaw din sa kontinente at kasabay ng mga paghihigpit ni Wang Lin. Kung ito nga, hindi nito ihahayag ang paraan ni Wang Lin. Pagkatapos niyang umalis sa Seven-Colored Realm, sinimulan na niyang pag-aralan ang time restriction. Bagamat hindi niya ito lubos na natutunan, bilang tagapagmana ng annihilation restriction at sa kanyang pag-unawa sa mga paghihigpit, medyo naunawaan niya. Sa sandaling ito, ginamit niya ito, at nagsimulang lumitaw ang time restriction. Sa ikalimang araw, napuno din ng time restriction ang lahat ng mga kontinente. Ang kapangyarihan ng time restriction ay nakasalalay sa oras. Mayroon akong flower time spell at kayang balikan ng oras para tulungan ng time restriction na maabot ang isang partikular na peak sa maikling panahon. Ang pagsasanib ng tatlong malalaking paghihigpit ay may makalangit na kapangyarihan. Taong gustong pumatay sa akin, kahit third step cultivator ka, hindi mo malalaman lahat ng bagay na inihanda ko para sa iyo. Nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Kabanata 1272 muling nagpakita ang God-slaying chariot. Ang oras ay parang isang nakamamatay na kutsilyo na nakasabit sa hangin na mabilis na bumabagsak patungo kay Wang Lin. May 2 araw pa. Ngayon ay mayroong 100 ligaw na kontinente sa paligid kung saan naroon si Wang Lin. Ang mga ito ay inayos sa kakaibang paraan, na naglalaman ng pinagmulang enerhiya, kasama ang isang pahiwatig ng batas. Binalot ni Wang Lin at ng babaeng nakapilak ang mga kontinente ng 3 sa malalaking paghihigpit, na bumubuo ng isang bagyo na maaaring magwasak sa kalangitan. Gayunpaman, patuloy itong pinigilan ni Wang Lin, hindi hinayaang sumabog ito hanggang sa ang mga nakapaligid na kontinente ay naging isang higanteng kayamanan ng paghihigpit gamit ang 3 malalaking paghihigpit. Hiniram ni Master Flamespark ang mga fragment ng Thunder Celestial Realm para pinuhin ang isang kayamanan. Kahit na ang mga materyales ni Wang Lin ay hindi kasing husay, ang pamamaraang ito ay pantay at kahit na medyo nakahihigit dahil sa 3 malalaking paghihigpit. Kung kalabanin ni Master Flamespark si Wang Lin ngayon, tiyak na matatalo siya. Ang 100 ligaw na kontinente na ito ay nagbigay ng malakas na presyon, ngunit patuloy itong pinigilan ni Wang Lin hanggang sa ito ay maitago. Hindi siya masyadong mayabang para isipin na kaya niyang lokohin ang isang third step cultivator, ngunit gusto niyang huminahon ang kapangyarihan nito sa isang tiyak na punto bago ito pumutok. Bihira itong inihanda ni Wang Lin sa loob ng maikling panahon sa lahat ng mga laban niya sa buhay at kamatayan sa ngayon. Ang bawat dagdag na bagay na inihanda niya ay magiging dagdag na linya ng buhay sa pakikibaka na ito. Sa pagkakataong ito, alam ni Wang Lin na gusto siyang patayin ng isang third step cultivator, at halos wala na siyang pagkakataong mabuhay. Kung sino pa man ito maliban kay Wang Lin, malamang na bumagsak na sila sa kawalan ng pag-asa at wala ng gana na lumaban. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangatlong hakbang na cultivator, kaya't ang lahat ng paghahanda na ginawa ay magiging walang silbi. Gayunpaman, si Wang Lin ay lumalaban sa langit na cultivator at maharlikang sinaunang Diyos. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang dignidad, ang kanyang makalangit na kalikasan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na sumuko. Kahit isang third step cultivator ay hindi makapagbigay sa kanya. Maaari akong mamatay, ngunit mamamatay ako sa pakikipaglaban, hindi dumaranas ng nakakahiyang kamatayan. Kung gusto mo akong patayin, dapat mong bayaran ng halaga. Duguan ang mga mata ni Wang Lin dahil naghanda siya sa loob ng 5 araw na sunod-sunod. Huminga siya ng malalim habang nagsesil ang mga kamay niya tapos bigla niyang binuksan ang mga braso niya. Habang gumagalaw ang mga kamay ni Wang Lin, kumalat ang isang bagyo ng dugo kung saan si Wang Lin ang sentro. Sa maikling panahon, kumalat ito sa mga ligaw na kontinente hanggang sa lahat ng mga ito ay nabalot nito. Mayroong malaking halaga ng mabangis na hayop sa mga ligaw na kontinenteng ito. Nang ilipat ni Wang Lin ang mga ligaw na kontinente dito, hindi niya ginalaw ang mga mabangis na hayop. Dahil dito, nakakatakot ang dami ng mabangis na hayop na natipon dito. Minsan, tinuruan ako ng ninuno ng tattoo clan ng mga tattoo spells, at si Tashan ay palihim ding sinabi sa akin kung ano ang natutunan niya. Ang mga tattoo ay pinumula sa mga balat ng hayop, na kinuha ang kakanyahan ng hayop upang bumuo ng isang tattoo. Mayroon silang makalangit na kapangyarihan. Gayunpaman, ang spell na ito ay sobrang nakakatakot at nangangailangan ng napakaraming buhay. Hindi ko gustong gamitin ito, ngunit ngayon ay napipilitin na ako. Nagkaroon ng kislap ng pulang ilaw sa mga mata ni Wang Lin habang sinimulan niya ang isang komplikadong pag-awit. Ang chant na ito ay naging mga tato sa paligid niya. Sumakay sila sa bagyo ng dugo at, sa isang iglap, nasakop ang lahat ng ligaw na kontinente. Ang mga mabangis na hayop sa mga ligaw na kontinente ay nanginginig lahat at nagpakawalan ng malungkot na hiyawan habang ang kanilang mga katawan at dugo ay mabilis na nalalanta.
Maging ang kanilang mga buto ay natunaw habang ang asensya ng kanilang mga katawan ay lumapot sa isang piraso ng balat sa pagitan ng kanilang mga kilay at bumuo ng isang kulay dugong tato. Ang hindi mabilang na mabangis na mga hayop ay nagpakawalan ng mga dagandong na umaalingaw-ngaw sa rank 5 na rehiyon. Nadama ng lahat ng mga cultivator sa rank 5 na rehiyon ang pagkabigla na ito, at ang mga may mababang antas ng cultivation ay nagsimulang mag-hallucinate dahil hindi nila makontrol ang kanilang mga isip. Habang bumagsak ang mga mabangis na hayop, ang mga tato na ito ay lumutang sa itaas ng lahat ng mga ligaw na kontinente, na lumilikha ng isang kahangahangang presyon. Sapat na ang pressure na ito para sirain ang isang late-stage na Nirvana Shatterer cultivator. Ang kanilang katawan ay agad nababagsak, at magiging mahirap para sa kanilang pinagmulang kaluluwa na makatakas sa kamatayan. Ang 10 milyong espada na pinagsama-sama ay ang unang counterattack na inihanda ko para sa ikatlong hakbang na cultivator na gustong pumatay sa akin. 100 ligaw na kontinente na pinagsama sa 3 malalaking paghihigpit ay ang pangalawang ganting atake na inihanda ko para sa kanya. Ang hindi mabilang na mga tato ng Tato Clan na nabuo ng hindi mabilang na mabangis na mga hayop na maaaring sirain ang mundo ang magiging pangatlong counterattack. Ang walang katapusang pinagmula ng mga kristal na nakatambak sa paligid ng Wang Lin ay gumuho lahat at naglaho habang ang pinagmulan ng enerhiya sa loob ay naubos. Kahit na ang mga tao sa yugto ng Heaven's Blight ay walang alinlangan na mamamatay kapag sila ay natama ng 3 kill move na ito. Ngunit hindi ito ang limitasyon ng aking 2,000 taon ng paglilinang. Ibinigay ni Wang Lin ang lahat para sa labanang ito. Huminga siya ng malalim habang inabot ang kamay niya at bumukas ang storage space niya. Isang kulog ang lumipad. Sa sandaling lumitaw ang kulog, nagkaroon ng dagandong. Ang kulog na hayop na nabuo ng God-slaying war chariot ay lumitaw. Sa sandaling lumitaw ito, iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lahat ng mga dekorasyong idinagdag ni Master Flamespark dito ay gumuho, at bumalik ito sa makapangyarihang anyo ng nakaraan. Dagandong. Ang kulog na hayop na ito ay nagpakawalan ng dagandong at ang mga mata nito ay nagpakita ng isang malakas na tingin. Nagkaroon na ito ng katalinuhan, kaya alam nitong si Wang Lin ay nahaharap sa isang krisis. Mayroon pang ilang mga selyo na natitira sa God-slaying war chariot na ito. Kung dati, hindi ko na sila bubuksan, pero ngayon kaya ko na. Huminga ng malalim si Wang Lin at bumuga ng hangin. Isang bugzo ng hangin ang lumabas sa kanyang bibig at damapo sa Thunder Beast. Ang kulog na hayop ay nanginginig ng husto at naglabas ng mga basag na tunog na parang isang salamin na nababasag. Bitawan ang lahat ng mga selyo sa ikalawang God-slaying war chariot. Biglang bumukas ang mga mata ni Wang Lin at nakita ang malamig na tingin. Sa pagbagsak ng hangin sa karwaheng pandigma, iniluwa niya ang isang bibig ng dugo na damapolin sa karo. Ang Thunder Beast ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw habang ang katawan nito ay mabilis na lumaki. Mabilis na bumagsak ang mga seal sa katawan nito hanggang sa mailabas ang lahat. Ang God-slaying war chariot na hindi nakalusot sa Celestial Realm bago ito bumagsak ay muling nagpakita sa mundo. Habang lumalawak ang katawan ng Thunder Beast, naging 10,000 talampakan ang taas nito. Mabilis na nagbago ang katawan nito, ang pang-ibaba nitong kalahati ay naging higanting kalisya ng digmaan. Ang itaas na bahagi ng katawan nito ay nagbago ng husto, naging isang higanting sibat. Ang sibat na ito ay konektado sa karwaheng pandigma at nagbigay ng walang katapusang kulog nang lumitaw ito sa harap ni Wang Lin. Isang nanginginig sa langit na aura ang sumabog mula sa war chariot at papunta sa katawan ni Wang Lin, dahilan para tumigil siya sa paghinga sandali. Maging ang lupa ay nagsimulang manginig, at ang 100 ligaw na kontinente na sakop ng 3 malalaking paghihigpit ay nanginig din. Ngayon ay karapat-dapat na tawaging pagpapatay ng Diyos. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin habang winuwagayway niya ang kanyang kanang kamay at nahulog ang higanting karwaheng pandigma sa kanyang kaliwang bahagi. Ang sibat ay nagbigay ng isang malakas na layunin ng pagpatay habang nakatutok ito sa langit. Umabot muli ang kanang kamay ni Wang Lin at lumabas ang 5 kulay na paru-paro at nagsimulang umikot sa kanya. May paglunok din ng dugo na sumabay sa paru-paro. Ang ikatlong God-slaying war chariot na ito ang pinakamalakas. Ngayon pa lang, hindi ko pa mabubuksan lahat, but aside from the last one, I'm confident in opening the rest. Ang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng selyo, at ang dugo ay lumipad palabas at damapo sa butterfly. Sa isang iglap, nang inig ang paru-paro at maging ang mga pakpak nito ay tila tumigil sa paggalaw. Pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang isang higanting kakun sa paligid nito. Ang kakun na ito ay katulad noong naging butterfly. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang walang katapusang pinagmulang enerhiya ay nagsimulang magtipon. Maging si Wang Lin ay mabilis na hinihigop ang kanyang pinagmulang enerhiya. Habang sinisipsip nito ang pinagmulang enerhiya, ang kakun ay lumaki ng lumaki hanggang sa ito ay 10,000 talampakan ang taas. Nakapikit si Wang Lin habang patuloy siyang naglalabas ng mga kristal na pinanggalingan para masipsip ng kakun. Hindi nagtagal, huminto sa paglaki ang kakun, ngunit mas naging mabangis ang aura sa loob.
Unti-unting lumipas ang oras, at isang araw ang lumipas. Ang kako na lumulutang doon ay biglang gumuho at lumikha ng isang malakas na putok na nagpabalik sa lahat. Maging si Wang Lin ay napaatras ng mahigit 10,000 talampakan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng labis na kaligayahan. Nang bumagsak ang kakon, lumitaw ang isang 7 kulay na karwaheng pandigma na libu-libong talampakan ang laki. Ang karwaheng pandigma na ito ay walang sibat, ngunit nagtataglay ng 7 nakakatakot na tinik. Habang sinisipsap ng mga tinik ang enerhiya ng pinagmulan, nagbigay sila ng 7 kulay na ningning. Bigla itong lumapag, at habang gumagalaw si Wang Lin, nakatayo sa kaliwa at kanan niya ang 2 karwaheng pandigma. Ang 2 karwaheng pandigma na ito ay ang aking ika-4 na counter-attack. Sa kasamaang palad, wala akong sapat na oras. Kung mayroon akong mas maraming oras, makakapaghanda ako ng ilan pa. Tumingala si Wang Lin sa langit. Isang araw na lang ang natitira. 12 oras na lang ang natitira. Hinulaan niya na sa loob ng 12 oras, darating ang taong gustong pumatay sa kanya at magsisimula na ang krisis sa buhay at kamatayan. Ang huling paghahanda ko ay ang sipsipin ng kalawang mula sa sirang bakal na espada sa susunod na 12 oras. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumipad palabas ang sirang bakal na espada. Kahit na naayos ang bakal na espadang ito, hindi ito magiging sapat para labanan ang krisis na ito, at hindi sinasadya ni Wang Lin na ayusin ito dahil huli na ang lahat. Ang gusto niya ay ang mga mantsa ng dugo sa bakal na espada. Wala akong mahanap na anumang palatandaan tungkol sa dugong ito, ngunit nararamdaman ko na naglalaman ito ng hindi maisip na puwersa. Ito ay katulad ng sinaunang dugo ng Diyos, ngunit sa parehong oras ay naiiba. Medyo katulad pa nga ito ng dugo ng langit na binanggit ng Asura Dragon Divine Emperor. Biglang ibinuka ni Wang Lin ang kanyang bibig at huminga. Nilunok niya ang bakal na espada at sinimulan itong pinuhin sa loob ng kanyang pinagmulang kaluluwa. Kabanata 1273 Pagdating. Isang malungkot na figure ang gumagalaw sa gitna ng mga bituin, nakasuot ng puti na may ulo ng umaagos, asul na buhok, na nagbibigay ng napakagandang pakiramdam ng kagandahan. Lumipad si Li Qianmei ng may kalituhan at determinasyon. May mga luha pa rin sa kanyang mukha habang kinakagat niya ang ibabang labi at pabilis ang paglipad. May ilang mga bagay sa mundong ito na walang loika, at ang isa ay maaari lamang umasa sa kanilang mga damdamin. It doesn't matter if it was worth it or not, it had to be done. Nagpakawala siya ng buntong hininga habang tinitiis ang lungkot at pait sa kanyang puso. Mas bumilis pa ang paglipad niya. Rank 9 na rehiyon, kung saan naroon ang Godsect, na nakatago sa kalaliman ng fog ay isang cultivation planeta. Mayroong isang malaking pormasayon dito, at ang gitna ay isang napakarilag na palasyo. Sa loob ng palasyo, nakaupo doon si Mu Bingmei habang nakatingin sa harapan. Bakas sa kanyang magandang mukha ang walang pakialam na ekspresyon. Bakit mo ako kinukulong dito? Si Wang Shanshan ay nakaupo sa labas ng palasyo at nakakunot ang noo habang sinabi, "Brother mo, mahirap labagin ang utos ng guro." Si Little Sister ay sobrang naguguluhan din. Marahil ay ibinigay ito ni teacher dahil gusto niyang gumaling ka sa lalong madaling panahon. Tahimik na nag-isip si Mu Bingmei. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang head elder ng Godsect, at nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam. May kirot sa puso niya na hindi niya moari. Parang may malaking mangyayari, at mangyayari sa isang taong kilala niya. Sa sandaling ito, hindi alam ni Mu Bingmei na ang rank 8 sect competition ay nakansela o na si Li Qianmei ay umalis sa Heaven Breaking sect. Hindi niya alam na nahaharap si Wang Lin sa kanyang pinakamalaking krisis, hindi alam ang kanyang kapalaran. Kung alam niya ang lahat ng ito, paano niya pipiliin? Unti-unting lumipas ang oras, at nakaupo pa rin si Wang Lin sa ligaw na kontinente. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay naging apoy sa ilalim ng 2 piraso ng putol na espada, na pinipilit na lumabas ang mga mantsa ng dugo sa kanila. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Hanggang 10 oras ang lumipas. Matapos ubusin ang lahat ng pinagmulang kristal, sa wakas ay pinilit niyang ilabas ang 30% ng mga mantsa ng dugo mula sa bakal na espada. Ang maitim na dugo na ito ay naging isang pildores na kasing laki ng bin na nagbigay ng kakaibang aura at lumutang sa paligid ni Wang Lin. Ang pagpilit ng 30% ng dugo mula sa bakal na espada ay ang limitasyon ni Wang Lin. Kahit na marami pa siyang oras, hindi na niya mapipilit pa. Kung hindi dahil sa panganib na pinipilit siyang mapunta sa peak condition, hindi niya ito mapipilit na lumabas. Pagkatapos ay inalis niya ang bakal na espada at ang babaeng nakapilak. Umupo siya doon at inayos ang katawan. Bumagal ang tibok ng puso niya hanggang sa huminga ito ng ilang beses para tumibok ito ng isang beses. Ito ay patay na tahimik. Mabagal na lumipas ang huling 2 oras. Sa huling sandali, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at mahinahong tumingin sa langit. Sa sandaling ito, nagsimulang tumalo ng star fog at dahan-daw ang lumabas ang hindi maisip na pressure mula sa fog. Dumating na siya.
Biglang lumiit ang mga pupils ni Wang Lin ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal habang malamig siyang nakatitig sa langit. Nakakalangit ang pressure na iyon. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang lupa ay nanginig at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Sa sandaling ito, ang lahat ng fog na bumabalot sa Ranklima na rehiyon ay biglang napaatras. Ang ulap ay gumalaw na parang alon, at ang mga dagandong mula sa hamog ay naging mas matindi. Parang kinilabutan ng lahat ng mabangis na hayop sa loob ng hamog. Kasabay nito, isang higanting puyo ng tubig na gawa sa fog ang biglang lumitaw sa gilid ng paningin ni Wang Lin. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na dagandong nang lumabas ang isang higanting braso mula sa puyo ng tubig at bumaril patungo kay Wang Lin. Ang braso ay napakatanda at puno ng mga kulubot. Ito ay kamay ng isang matanda. Sa sandaling ito, umabot ito sa Wang Lin, at tila baguguho ang buong mundo sa harap nito. Ang pinagmulang enerhiya ng mundo ay tila tinatakan ng kakaibang puwersa. Walang nanatili sa loob ng rehiyong ito. Hindi maipaliwanag ang bilis ng dambuhalang kamay na iyon. Sa sandaling nakita ni Wang Lin na lumabas ito sa puyo ng tubig, ito ay nasa itaas ng kanyang ulo, umabot sa kanya na parang kumukuha ng langgam. Walang mga salita, walang tanong, walang pagkakataong mabuhay habang bumababa ang kamay. Nakatagpo din ito ni Wang Lin sa Seven Colored Realm dati. Tila nagustuhan ng bawat ikatlong hakbang na cultivator ang mga spelling tulad nito na dudurog sa mga itinuturing nilang langgam. Tila bukod sa iba pang mga third step cultivator, walang sino man ang makapagpapakita sa mga taong ito sa kanilang tunay na katawan, lalo na ang isang langgam na tulad ni Wang Lin. Gayunpaman, maaari pa rin kumagat, makipagpunyagi, at lumaban ang langgam. Hindi pa banggitin ni Wang Lin na hindi kailanman itinuring ang kanyang sarili na isang langgam. Kahit na gawin niya, gugustuhin pa rin niyang lamunin ang mundo na puno ng mapanghimagsik na layunin. Sa sandaling bumaba ang kamay, ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng galit na titig at nagpakawala siya ng malamig na senggal. Tumalon siya sa kamay na parang bulalakaw. Ni kahit na ang mga third step cultivator ay hindi makapagbigay sa akin. Ang layunin ng labanan sa loob ng puso ni Wang Lin ay nag-alab at ang bituin ng bata sa pagitan ng kanyang mga kilay ay umikot na parang baliw. Nang makalabas siya, isinara niya ang kamay, at nang umabot ito sa kanya, nagpakawala siya ng isang nanginginig na dagandong. 10 milyong anino ng espada. Itinuro ng kanang hintuturo ni Wang Lin ang kamay na nakadikit sa kanya. Ang lakas ng espada na nakatago sa loob ay biglang sumabog. 1, 2, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000. 5 milyon, 8 milyon, 9,900,900 at 99,900 at 99,900. Isang sword shadow na kulang sa 10 milyon ang lumabas mula sa kanang hintuturo ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang kanang hintuturo ni Wang Lin ay naging huling anino ng espada, at ang mga anino ng espada ay umabot sa 10 milyon, isang antas ng pagkumpleto. Sa sandaling iyon ay naabot, ang mga anino ng dalawang USA ay lumitaw at pinalibutan ng hintuturo ni Wang Lin habang ito ay bumangga sa kamay. Ito ang banggaan ng palad at daliri. Ito ay 10 milyong mga anino ng espada na pinagsama sa isa. May kapangyarihan itong patayin ng lahat ng Nirvana Shatterer Cultivator, at maging ang Heaven's Blight Cultivator ay magugulat. Ito ang unang pag-atake ni Wang Lin laban sa taong gustong pumatay sa kanya. Isang malakas na putok ang umalingaw sa buong mundo. Ang shockwave na ito ay kumalat sa buong Ranklima na rehiyon at naging sanhi ng pag-ubo ng dugo ng lahat ng iba't ibang cultivator. Ang kanilang mga mukha ay mapatla at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Parang bumagal ang lahat sa mundo. Dama po ang daliri ni Wang Lin sa kamay sa sandaling ito, at ang 10 milyong anino ng espada na nakatago sa loob ng kanyang daliri ay pumutok. Ang mga anino ng espada ay sumugod sa malaking kamay na parang baliw. Ang 10 milyong mga anino ng espada ay dinala sa kamay ni Wang Lin ang kabaliwan, hindi pagpayag, at ang kanyang espiritu bilang isang cultivator na lumalaban sa langit sa isang matinding paraan. Ang dalawang anino ng USA ay nagmamadaling lumabas kasama ang 10 milyong anino ng espada at naging itim at puting gas na pumasok sa palad. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound mula sa loob ng kamay at tila pinapalitan ang lahat ng tunog sa mundo. Parang huminto sa paggalaw ang langit mismo. Ang tanging natitira sa mundong ito ay ang eksena ng pagbangga ng daliri ni Wang Lin sa palad na iyon. Ang dambuhalang palad ay biglang huminto sandali, at umalingaw-ngaw ang walang katapusang popong sound. Kung titingnang mabuti, tila may 10 milyong pilak na ahas na gumagalaw sa ilalim ng balat nito, na nagiging sanhi ng mga tunog ng popong upang maging mas matindi. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagandong na tila baguguho ang mundo. Ang balat ng kamay ay pumutok, ngunit, kakaiba, walang dugo, at kahit isang hiwa ng pinagmula ng enerhiya ay hindi lumabas. Ang kamay ay tumaas pagkatapos ng paghinto, at isang mahinang tandang ay nagmula sa walang katapusang hamog sa likod ng kamay. Isang sinaunang tinig ang nagmula sa hamog nang biglang bumaba ang malakas na presyon mula sa langit. May kakayahan ka.
Gayunpaman, paano maihahambing ang alitaptap sa buwan? Naglakas loob ka bang umangat sa hangin sa harap ko? Bumaba ka na. Napakalakas ng pressure na iyon. Kung hinawakan ito ng isang Nirvana Shatterer Cultivator, agad silang mamamatay. Nang dama po ito kay Wang Lin, umubo siya ng dugo. Parang isang karwahe na tumitimbang ng 10 milyong tonelada o hindi mabilang na mga planeta ng paglilinang ang bumasag sa kanya. Nagmula sa kanyang mga buto ang mga popong sound habang ang presyon ay durog at siya ay nabagsak sa lupa. Wala siyang kapangyarihang lumaban. Gayunpaman, si Wang Lin ay may katawan ng isang sinaunang Diyos. Matapos panasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, umungal siya, 10 milyong anino ng espada, gumuho. I collapse. I collapse. Ang boses ni Wang Lin ay napuno ng napakabaliw na layunin ng pagpatay. Siya ay naging isang cultivator na lumalaban sa langit sa buong buhay niya. Nilabanan niya ang mundo at hinding-hindi susuko. Sa sandaling umalangaw ang kanyang boses, ang 10 milyong anino ng espada na pumasok sa kamay ay biglang nanginig at sumabog. Imposibleng ilarawan ang pagsabog ng 10 milyong anino ng espada, at umalangaw ang isang dagandong na maaaring bumagsak sa rank 5 na rehiyon. Sa isang iglap, isang aura na lumalaban sa langit ang kumalat mula sa kamay. Para bang 10 milyong cultivator ang naging mga lumilipad na espada, pumasok sa kamay, at naglunsad ng isang baliw, mapanirang pag-atake sa sarili. Ang dagandong ay tila nanggaling sa sinaunang panahon na nakagugulat sa mundo. Ang spell na ito ay sapat na upang patayin ang sinumang Nirvana Shatterer Cultivator, at maging ang Heaven's Blight Cultivator ay mapipilitang umalis sa isang malungkot na estado. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang higanting kamay ay biglang nanginig at isang kakaibang puwersa ang lumitaw. Ang pagbagsak ng 10 milyong anino ng espada ay biglang nawala. Naiwan ang kamay na hindi nasaktan. Mayroon lamang isang pulang punto sa gitna ng palad, at isang patak ng dugo ang nahulog. Ang mga spell ni Wang Lin ay nagawang sirain ang 4 na daliri mula sa The West Blue Dream. Ngayon ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto, at ang kapangyarihan ng mga hindi nakatatak na mga espada ay hindi karaniwan. Sa unang pakikipagpalitan ni Wang Lin sa The Water, umubo ng dugo si Wang Lin. Ang matinding sakit ay nagmula sa kanyang mga buto, ang kanyang katawan ay parang napunit, at siya ay nabagsak mula sa langit. Gayunpaman, ang The Water ay nasugatan. Kahit maliit na sugat lang iyon, nasugatan pa rin siya. Kabanata 1274 nagbago ang ekspresyon. Ang ikatlong hakbang na cultivator na gustong pumatay ng maliit na Nirvana Shatterer Cultivator ay nagdusa ng maliit na sugat mula sa Nirvana Shatterer Cultivator. Alam ni Wang Lin na kung kumalat ang balita tungkol dito, sapat na para mabigla ang lahat sa Sealed Realm at Outer Realm. Ang ikatlong hakbang ay isang maalamat na antas ng paglilinang. Sa Sealed Realm, ang mga third step cultivator ay napakabihirang. Kahit na sa Outer Realm, sila ay napakabihirang. Maaaring walisin ng isang third step cultivator ang mundo at maglalakas loob na labanan ng langit mismo. Sila ay tulad ng mga emperador sa mga cultivator. Ang lahat ng mga cultivator ay parang mga langgam sa harapan nila at madaling mapuksa. Ang isang Nirvana Shatterer Cultivator ay maaaring maging isang guro sa isang sekta, at ang isang Heaven's Blight Cultivator ay maaaring maging isang mataas na elder. Ngunit bago ang isang third step cultivator, lahat sila ay parang mga langgam na maaaring patayin sa kalooban. Ito ay lakas, ito ang malupit na katotohanan ng mundo ng paglilinang. Ang batas ng gubat. Kung si Wang Lin ay pangatlong hakbang na cultivator, ang The Water ay magiging lubhang maingat sa kanyang pagnanais na patayin siya. Malamang na hindi niya pipiliing lumaban at sa halip ay inimbitahan niya si Wang Lin bilang isang kagalang-galang na panauhin. Pagkatapos ay uupo ang dalawa at ipagpalit ang kanilang gusto. Kung si Wang Lin ay pangatlong hakbang na cultivator, maaaring nalampasan niya ang Alliance, Cloud Sea, at All Heaven. Maging si Master Lu Fu ay magiging magalang at magpapakita ng paggalang. Walang panig ang maghihikayat sa isa. Ang lakas ay ang lahat, at ito ang susi upang mabuhay sa malupit na mundo ng paglilinang na ito. Minamaliit kita, munting langgam, ngunit habang nagpupumiglas ka, mas gustong patayin ka ng matandang ito. Ang sinaunang tinig ay umalingaw sa buong mundo na parang kulog. Marahas na bumagsak ang hamog nang lumabas ang isang batang lalaki na nakasuot ng Daoist robe. Ang batang ito ay may puting buhok, ngunit ang kanyang balat ay maputi at malinaw. Paglabas niya, bumagsak ang tingin niya kay Wang Lin sa ibaba. Ang mga third step cultivator ay bihirang lumitaw ng personal, dahil maaari silang sumanib sa mundo at lumikha ng pangatlong hakbang na avatar kahit saan. Tanging ang mga labanan ng buhay at kamatayan sa pagitan ng mga third step cultivator ang magdudulot sa kanila ng pakikipaglaban sa kanilang tunay na katawan. Ngunit ang Daoist Water ay hindi inaasahang dumating sa kanyang tunay na katawan. Malinaw na ipinakita nito ang kanyang kalooban na patayin si Wang Lin, ngunit ipinakita rin kung gaano siya kaingat at kahalaga sa bagay na ito. Nag-aalala siya na si Wang Lin ang talagang reincarnation ng kanyang amo,
nag-aalala siya na si Wang Lin ay may mga kayamanan na lumalaban sa langit. Sa sandaling lumabas sa ulap ang maputing buhok na batang lalaki, bumungad sa mga mata ni Wang Lin ang layuning pumatay. Siya ay naghihintay para sa sandaling ito, naghihintay para sa kaaway upang ipakita ang kanilang tunay na katawan. Hindi ko maisip ang pagkakataong mabuhay na hinulaan ko, o magkakaroon ako ng isang fallback na plano at hindi magkakaroon ng kabanggas sa aking puso. Bilang resulta, walang pag-aalinlangan akong mamamatay. Sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng aking likod sa dingding at pagtatapon ng aking buhay maaari akong makakuha ng pinakamataas na kapangyarihan. Inihayag ni Wang Lin ang isang mabangis at baliw na ekspresyon. Pinutol niya ang lahat ng pag-iisip ng pag-urong at itinulak ang sarili sa isang dead end. Sa totoo lang, sa sandaling lumitaw ang puting buhok na batang lalaki, siya ay nasa isang dead end. Sa sandaling lumabas sa ulap ang batang maputi ang buhok, winigiway ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at umungol. Kung gusto mo akong patayin, kailangan mong magbayad ng isang presyo. Habang umuungal si Wang Lin, lumipad muli siya sa ere ng hindi umaatras. Sa sandaling ito, ang 100 kontinente sa paligid ng Wang Lin ay nagsimulang umungol at isang liwanag ng dugo ang sumikat. Lumipad ang walang katapusang mga tato sa dugo. Napuno nila ng buo ang lugar, at imposibleng kalkulahin kung ilan ang naroon. Habang umuungal si Wang Lin, lumipad ang kulay dugong mga tato sa batang maputi ang buhok, dala ang kapangyarihang sirain ng langit. Nakakakilabot ang pag-ungol. Ang bawat solong tato sa dugo ay nabuo sa pamamagitan ng asensya ng dugo ng isang mabangis na hayop. Naglalaman din ang mga ito ng Dao intent na natatangi sa mga hayop sa Cloud Sea, na nagiging sanhi ng kapangyarihan ng mga tato sa dugo na maging mas malakas kaysa sa mga pino sa iba pang mga sistema ng bituin. Habang lumilipad sila sa batang maputi ang buhok, ang langit ay kinulayan ng pula, at isang dumadagandong na alulong ang tumakip sa kalangitan. Alam mo ang spell ng Tato Clan, ngunit ang spell na ito ay walang silbi laban sa matandang ito. Ang ekspresyon ng Daoist Water ay neutral, at sa sandaling magsara ang walang hangganang mga tato, casual niyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Bumagsak ang walang malasakit na Dao. Kalmado ang boses ng Daoist Water, ngunit nagbigay ito ng ilusyon na may umuungal na Diyos. Lalong tumindi ang boses niya habang kumakalat na parang baliw. Ang lahat ng mga tato sa dugo na bumangga sa invisible sound wave ay gumuho at hindi makalapit sa Water Daoist. Ang pagbagsak ay walang katapusan, tulad ng dami ng mga tato sa dugo. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong at ang buong Ranklima na rehiyon ay nanginig ng husto. May napunit na tunog habang hinati ng spatial crack ang Ranklimang region sa kalahati. Mga tato, naging dugo. Ang mga kamay ni Wang Lin ay nakabuo ng selyo at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Ang dugong ito ay may malademonyong glow, at sa sandaling ito ay lumitaw, lahat ng dugo mula sa mga gumuhong tato ay natipon. Sa isang iglap, ang dugo sa kanyang harapan ay nagbigay ng matingkad na pulang ilaw at umaban, sinira ang lahat ng mga spell sa landas nito habang ito ay bumaril patungo sa Daoist Water. Gayunpaman, habang pumapasok ang dugo, isang tingin mula sa Daoist Dao ang naging dahilan ng pagbagsak nito. Sa sandaling ito, inabot ng batang maputi ang buhok at ang isang patak ng dugo ay tumigil sa pagbagsak. Mabilis itong lumipad sa kamay ng bata. Hinawakan ng puting buhok na katawan ng patak ng dugo na iyon at nilunok iyon, pagkatapos ay nagsimulang magningning ang kanyang mga mata. Hindi siya ang kanyang reincarnation. Ang pagbagsak ng mga tato sa dugo ay hindi sa labas ng inaasahan ni Wang Lin. Ang kanyang 10 milyong anino ng espada ay nakapag-iwan ng maliit na sugat. Gayunpaman, ngayong gumamit na ang kabilang partido ng mga pangatlong hakbang na spell, lahat ng iba pang spells ay babagsak. Ang spell ng Tato Clan ay isa pa ring spell, kaya natural na walang epekto ito. Ngunit ito mismo ang gusto ni Wang Lin. Habang ang dugo ay gumuho at ang mga tato ay nawasak, ang mundo ay halos tinulayan ng pula. Sa sandaling ito, ikanaway ni Wang Lin ang kanyang kamay at sumigaw, restriction daw. Ang isang paghihigpit ay hindi isang spell. Ito ay nabuo mula sa isang strand ng aura mula sa sinaunang panahon na naging sarili nitong Dao. Sa partikular, pinagsama ni Wang Lin ang 3 malalaking paghihigpit, na halos umabot sa pinagmulan ng mga paghihigpit. Sa sandaling ito, ang 100 ligaw na kontinente ay nagsimulang yumanig at mabilis na umikot sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin, bumagsak patungo sa Daoist Water. Paghihigpit sa paglipol, selyuhan ng mundo. Life and death restriction, selyo ang katawan. Time restriction, selyuhan ng pinagmulang kaluluwa. 3 mahusay na paghihigpit bilang isa, selyo. Selyo, selyo. Aisil ang iyong mundo, Aisil ang iyong katawan, at Aisil ang iyong pinagmulang kaluluwa. Itinuro ni Wang Lin ang harapan. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong. Bukod sa ligaw na kontinente sa ilalim ni Wang Lin, lahat ng iba pang ligaw na kontinente ay umiikot sa Daoist Water, na lumilikha ng isang porma sayon. Isang malakas na presyon ang lumitaw at dumurog sa Daoist Water.
Ang mga paghihigpit sa 100 ligaw na kontinente na ito na pinigilan sa buong panahon ay sumabog. Ang paghihigpit sa Annihilation ay sumabog, na bumubuo ng isang higanteng hola na nakulong sa mundo. Ang Life and Death Restriction ay bumuo ng dalawang aura, isa sa buhay at isa sa kamatayan. Pinalibutan nila ang batang may puting buhok na nabuo ang Life and Death Restriction. Ang Time Restriction ay nabaligtad ng 5,000 taon dahil sa flowing time spell ni Wang Lin. Ngayon ay sumabog ito na may sinaunang aura na bumabalot sa pinagmulang kaluluwa ng puting buhok na batang lalaki. Habang nagsasalita si Wang Lin, biglang sumiklab ang 3 malalaking paghihigpit. 3 mahusay na paghihigpit. Sa kasamaang palad, ang ika-4 na paghihigpit ay wala, o maaaring mayroon itong kaunting kapangyarihan. Nagningning ang mga mata ni The Wistwater habang winuwagayway muli ang kanang kamay. Sa pagwagayway ng kanyang kamay, gumuho ang mundo. Ang Carefree Dao Collapse na ginamit niya ay hindi nawala, at ang alon ay naging sanhi ng kapangyarihan nito na umabot sa tuktok. Maaari nitong ibagsak ang lahat ng nabubuhay na bagay sa mundong ito. Ang walang katapusang pagbagsak ay umalangaw na parang baliw, na nagdulot ng mga bitik na lumitaw sa 100 ligaw na kontinente, at sa isang kisap mata, nagsimula silang gumuho ng paisa-isa. Kinailangan ito ng maraming kapangyarihan upang gumuho ng 100 ligaw na kontinente. Ito ay isang bagay na magagawa lamang ng mga cultivator sa ikatlong hakbang. Gayunpaman, kahit na ang mga ligaw na kontinente ay gumuho, ang 3 malalaking paghihigpit ay sumisipsip ng dugo na natitira mula sa mga tato sa dugo. Ang mga paghihigpit ay bumuo ng isang octagon at tinataka ng puting buhok na katawan sa loob. Maaaring ay seal ng 3 paghihigpit ang mundo, ang laman, at ang pinagmulang kaluluwa, ngunit hindi nila masil ang kaluluwa, dahil kulang sila ng huling paghihigpit upang tunay na magsama sa isa. Gayunpaman, si Wang Lin ay napakatalino. Ginamit niya ang dugo ng hindi mabilang na mga tato ng hayop na winasak ng batang maputi ang buhok na ito upang kulayan ang paghihigpit. Pinahintulutan ito upang maglaman ng kaluluwa at magpakita ng mga palatandaan ng isang deformed na pagkumpleto. Ang spell ng isang langgam lang. Kahit na gamitin mo ang dugo para kumpletuhin ito, wala pa ring silbi. Ang maputing buhok na batang lalaki ay humakbang pasulong at hindi na gumamit ng anumang spells. Sa halip, pinilit niyang lumakad pasulong. Naabot na niya ang ikatlong hakbang at natapos na niya ang kanyang batas. Kung saan may batas, hindi siya mapigilan ng mga spells. Habang naglalakad siya pasulong, tila lumikha ng landas para sa kanya ang mundo. Kahit na ang pagsasanib ng 3 paghihigpit ay nanginginig dahil walang mga spells ang makakapigil sa kanya. Ang time restriction ay unang nasira, hindi na tinataka ng kanyang pinagmulang kaluluwa. Pagkatapos ay bumagsak ang life and death restriction, hindi na tinataka ng kanyang katawan. Sa wakas, ang annihilation restriction ay nawala, hindi na tinataka ng mundo. Bagamat nawasak ang 3 malalaking paghihigpit na iyon, dahil hindi mga spelling o batas ang mga iyon, ang mga maputi ang buhok ay tumigil sa isang iglap. Lahat ng ginawa ni Wang Lin ay para sa pose na ito. Lumiit ang mga pupil ni Wang Lin, nagulo ang kanyang buhok, at namumula ang kanyang mga mata habang umuungal, God-slaying War Chariot. Ang sibat sa War Chariot na nabuo ng Thunder Beast ay bumaril bilang isang sinag ng liwanag patungo sa The Wistwater. Ito ay malakas, at habang lumilipad ito sa himpapawid, hinating ito ang rank 5 na rehiyon. Pagkatapos ng sibat, ang 7 tinik mula sa 7 kulay na karwaheng pandigma ay bumuo ng isang bahaghari na nagpalapot at bumaril sa The Wistwater. Sa sandaling ito, bumagsak ang lahat ng batas sa harap nitong mga God-slaying War Chariot. Hindi sila mapigilan ng mga batas, hindi sila mapigilan ng mundo. Walang kapangyarihan ng makakapigil sa 2 God-slaying War Chariots na ito. Ito ang tunay na God-slaying War Chariot. May kapangyarihan itong pumatay sa mga Diyos. Nagbago ang ekspresyon ng The Wistwater sa unang pagkakataon. Kabanata 1275 The Four Void Realms. Ang God-slaying War Chariots ay dinalisay ng kilalang nagpapadalisay na baliw na tao ng Celestial Realm. Naghahanap pa rin siya ng mga materyales para makumplito ang mga ito nang gumuho ang Celestial Realm. Sa panahon ng kalamidad, siya ay namatay na may napakalaking panghihinayang. Ginugol niya ang lahat ng kanyang natutunan at nilinang sa paggawa ng mga karwaheng pandigma na ito. Hindi siya nagdalawang isip na libutin ang mundo para maghanap ng mga materyales at gugulin ang lahat ng kanyang pagsisikap, na naging sanhi ng mabilis na pagkalante ng kanyang walang katapusang habang buhay. Malapit nang matapos ay maputi na siya at halos wala na sa sigla. Hindi man dumating ang kalamidad, namatay na sana siya pagkatapos makumplito ang God-slaying War Chariots. Ang kanyang pangarap ay lumikha ng pinakamatibay na kayamanan sa mundo. Para patayin kahit ang mga Diyos, sirain ang batas, at hatiin ang mundo. Ang kanyang panghihinayang ay naiwan sa Jade, at sa huli ay nahulog ito sa mga kamay ni Wang Lin. Ngayon, sa sandaling ito, nasa kamay ni Wang Lin na ipinahayag nito ang nakakatakot na kapangyarihan nitong sirain ang mga Diyos.
Kahit na ang The Wistwater ay nabuhay ng 10,000 taon, kahit na siya ay disipulo ng Lord of the Sealed Realm, kahit na siya ang head elder ng God Sect, hindi niya maaaring malaman ang lahat ng nangyari sa 4 na Celestial Realm. Pabayaan ng isang Celestial na gumawa ng isang kayamanan na lumalaban sa langit na maaaring magbanta sa mga third step cultivator. Hindi ito isang Nirvana Void Treasure. Imposibleng malaman ang ranggo nito. Ito. Anong uri ng kayamanan ito? Nag-iba ang ekspresyon ng batang maputi ang buhok. Nandito siya para patayin si Wang Lin, at 100% siyang siguradong gagawin niya. Ang tanging inaalala niya ay ang heaven-defying bid. Hindi niya akalain na magkakaroon si Wang Lin ng ganitong uri ng nakakatakot na kayamanan. Walang oras para mag-isip siya habang ang sibat mula sa Thunder Beast ay bumasag sa kalangitan. Hinati nito sa kalahati ang rank 5 na rehiyon at diretsyong umangkas sa The Wistwater. Walang umuungol, tanging hindi maipaliwanag na layunin ng pagpatay. Parang may sariling kalooban ang sibat. Sa sandaling lumipad ito, kailangan nitong pumatay. Pagkatapos pumasok sa ikatlong hakbang, bihirang gamitin ng The Wistwater ang kanyang buong kapangyarihan upang labanan ang isang kaaway. Gayunpaman, sa sandaling ito, ipinakita niya ang isang seryosong ekspresyon. Sa sandaling sumara ang sibat, iwinagayway niya ang kanyang mga kamay bago ang kanyang katawan. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang kuko at walang awang hamampas pasulong. Walang pakialam sa paghiwa ng Dao. Habang umaalingaw sa buong mundo ang mga salita ng Water the Wist, ang kanyang kanang kamay ay tila bumubuo ng pinakamalakas na slicing Dao. Habang kumakaway siya, umalingaw ang mga popong sound, at parang hinihiwa-hiwalay ang kawalan sa harap niya. Ang gumuhong walang laman ay biglang lumaki sa isang talas-talas na hugis at kumalat. Ang mga popong sound ay agad na umabot sa limitasyon at umalingaw sa buong mundo na parang dagandong. Mabilis itong bumangga sa sibat, na lumikha ng nakakabinging dagandong. Ang marahas na dagandong na ito ay mabilis na kumalat sa rank 5 at 6 na mga rehiyon. Hindi mabilang na mga cultivator ang umubo ng dugo, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang sibat ay napapaligiran ng talas-talas na walang laman. Umalingaw ang kulog palakas ng palakas. Ang tunog ng alitan ay kumalat, at ito ay napakatalim. Nang pumasok ito sa tenga ni Wang Lin, pinadugo siya nito mula sa kanyang mga orifice, na parabang hinihiwa ang kanyang katawan. Napuno ng matinding sakit ang kanyang katawan at mabilis siyang napaatras habang umuubo ng dugo. Ang mga mata ng Water the Wist ay naging mas seryoso at nagningning ng maliwanag. Itinaas niya ang kanang kamay at walang awang hiniwa pababa. Walang pakialam sa pagputol ng talim, sirain ang lahat ng batas. Isang thunderbolt ang umalingaw at isang higanting crack ang lumitaw sa harap ng Water the Wist. Ang bitik na ito ay may irregular na hugis na parabang pinaghihiwalay nito ang langit at lupa. Sa sandaling lumitaw ito, bumaril ito pasulong. Lahat ng nadaanan nito ay nahati sa kalahati. Sa isang iglap, isinara nito ang sibat at walang awang dumaan. Rumble, 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 rumble. Habang umaalingaw ang dumadagandong na dagandong, ang huling ligaw na kontinente na kinaroroonan ni Wang Lin ay gumuho sa hindi mabilang na mga piraso. Mapatla ang kanyang mukha at umaagos ang dugo mula sa maraming bahagi ng kanyang katawan. Napuno siya ng dugo. Tungkol sa sibat, nanginginig ito ng dumaan ng spatial crack at pagkatapos ay nahati sa kalahati. Pinilit ito sa kalahati ng spell ng Water the Wist. Matapos sirain ang sibat, ang Water the Wist ay hindi nag-relax. Lalong naging seryoso ang mga mata niya. Matapos bumagsak ang sibat, isang sinag ng 7 kulay na liwanag ang bumaril patungo sa The Wistwater. Ito ang ikatlong God-slaying War Chariot, ang pinakamalakas sa 3 War Chariot. Ang maliwanag, 7 kulay na liwanag na ito ang talagang ikinabahala ng The Wistwater. Pakiramdam niya ay medyo nakakatakot. Masyadong mabilis ang 7 kulay na liwanag, at sa unang pagkakataon, umatras ng 3 hakbang ang The Wistwater habang winuwagayway niya ang kanyang kanang kamay. Ang spatial crack ay dumaan at malapit ng putulin ng 7 kulay na liwanag. Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang bitik sa 7 kulay na liwanag, ang bitik ay nagsimulang mabilis na lumiit. Ilang saglit lang ay tuluyan na itong nagsara na parang wala doon. Ang biglaang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng The Wistwater, at umatras siya ng ilang hakbang. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga selyo habang ang kanyang mga mata ay lumiwanag at siya ay nagluwa ng ulap ng hamog. Ang hamog na ito ay itim, at isang dagandong na nakakabasag ng lupa ay nagmula sa loob. May 9 na malalaki at kahindik-hindik na multo sa loob. Agad silang sumingit sa 7 kulay na ilaw at umungol. Bawat solong multo ay katumbas ng buong kapangyarihan ng ikatlong Heaven's Blight Cultivator. Kalimutan ng 2 Carefree Dao spell, ang 9 na multong ito lang ang magbibigay daan sa kanya na gawin ang gusto niya sa anumang star system, bihirang makatagpo ng anumang pagtutol sa daan. Sa sandaling ito, ang 9 na multong ito ay nagpakawala ng kahindik-hindik na dagandong at pumikit upang lumunin ang 7 kulay na liwanag.
Nanginginig sila ng matingkad ang 7 kulay na liwanag. Ang 9 na multo ay nagpakawala ng malungkot na hiyawan at mabilis na umatras, hindi ng ahas na pigilan ito. Dalawa sa mga multo na sobrang bagal ay tinamaan ng 7 kulay na liwanag. Agad silang naghiwa-hiwalay sa malaking halaga ng pinagmulang enerhiya at naglaho. Malungkot ang ekspresyon ng The Wastewater habang siya ay umatras muli. Ang kanyang mga kamay ay muling bumuo ng mga selyo habang gumagamit siya ng isa pang spell. Sa sandaling ito, mapatla ang mukha ni Wang Lin, ngunit napuno ang kanyang mga mata ng hangarin sa pagpatay. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, lumitaw ang trident at mabilis na lumaki ang kanyang katawan bilang isang sinaunang Diyos na libu-libong talampakan ng taas. Lumakad siya pasulong at inihagis ang trident sa The Wastewater. Habang siya ay umuusad, ang kanyang kaliwang kamay ay bumubuo ng isang selyo at itinuro ang kalangitan. Biglang lumitaw ang Call the Wind na naging mga itim na dragon. Habang lumalakas ang mapanirang hangin, ang mga itim na dragon ay naging sibat na tumatagos sa langit na umaakyat sa The Wastewater. Summon the Rain din ang lumitaw. Ang mga patak ng ulan ay naging mga espadang yelo na bumaril. Kasabay nito, nag-activate ang Magic Arsenal, at ang Celestial Silhouette Print ay lumipad mula sa loob ng bibig ni Wang Lin. Hindi mabilang na mga kaluluwa ng labanan ang lumitaw at umalingaw ang sunod-sunod na malungkot na dagandong. Sinisingil nila ang The Wastewater sa pangunguna ni Master Void at ng All-Seer. Lumitaw din ang Mountain Crumble habang si Wang Lin ay sumulong at umuungal sa kanyang mga yapak. Isa-isang pumutok ang mga ilusyonaryong bulkan na nagpakawala ng kapangyarihang mapanirang makawasak sa langit. Ang The Wastewater ay walang pakialam sa alinman sa mga ito. Ang tanging inaalala niya ay ang 7 kulay na ilaw na parang baliw na sumisingil sa kanya. Nagsil ang kanyang mga kamay at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Iminulat niya ang kanyang mga mata maya-maya. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, tila naging solid ang kanyang tingin at damapo sa 7 kulay na liwanag. Nagkaroon ng isang putok at pagkatapos ay kumalat ang isang nanginginig na epekto. Sa sandaling tumingin ang The Wastewater sa 7 kulay na liwanag, isang kulay ang gumuho. Gayunpaman, ang iba pang 6 ay hindi, at nagsara sila na parang baliw. Ipinikit ng Water the West ang kanyang mga mata at muling binuksan ang mga ito. Sa maikling panahon, ilang beses niyang ipinikit at iminulat ang kanyang mga mata. Rumble, 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 rumble. Ang no-name spell na ito ay naging sanhi ng ilan sa 7 ilaw na biglang bumagsak, na nag-iwan lamang ng 3 kulay. 100 talampakan na lang ang layo noon. Sa bilis nito, hindi man lang ito mailalarawan bilang isang iglap. Sa sandaling ito ng panganib, ang mga mata ng The Wastewater ay nagpakita ng kakaibang liwanag at sinabi niya, "Stop spell." Sa sandaling lumitaw ang mga salitang iyon, pinahinto niya ang langit, pinahinto niya ang lupa, pinahinto niya ang lahat ng batas, pinahinto niya ang lahat ng paggalaw, pinahinto niya ang lahat ng spelling, at pinahinto niya ang lahat ng nabubuhay na bagay. Sa sandaling ito, ang lahat ng spelling na ginamit ni Wang Lin ay huminto sa kawalan. Pati katawan niya tumigil. Puno ng gulat ang mga mata niya. Parang tumigil lahat ng origin energy sa loob ng katawan niya at hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Ang 3 kulay na lang na natitira, pula, dilaw, at asul, ay nagpakawala ng dumadagandong na parang may humihila ng rende sa hindi mabilang na ligaw na kabayo. Matindi silang nagpumiglas bago sila tuluyang huminto 30 talampakan bago ang The Wastewater. Napakalakas ng kayamanan. Sa kasamaang palad, malinaw na mayroon pang isang selyo na natitira. Kung hindi, kahit na sa aking maagang yugto ng Nirvana Void Cultivation, ako ay nasaktan. Lalo pat napilitan ng matandang ito na gumamit ng stop spell. Lu Zihao, para magawa mo ito, maaari kang ituring na isang henyo sa langit. Nirvana Void, Spirit Void, Arcane Void, at Void Tribulan. Ang ikatlong hakbang ay may 4 na kaharian. Pagkatapos lamang na maabot ang yugto ng Spirit Void ay hindi na ako masasaktan ng kayamanang ito kapag ganap na na-activate. Nagliwanag ang mga mata ni The Wastewater. Medyo nabigla siya nitong God-slaying God Chariot. Kung hindi dahil may alam siyang spell na hindi bagay sa mundong ito, baka naging issue ito. Bagamat hindi siya mamamatay, nasugatan sana siya bago niya mapatay itong si Liu Zihao. At bilang isang pangatlong hakbang na cultivator, ang magdusa sa ganting atake ng isang langgam ay isang kahihiyan. Wala kang karapatang gamitin ang kayamanang ito, kaya kukunin ng matandang ito. Ikinaway ng The Wastewater ang kanyang manggas at may lumitaw na vortex sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay nagmamadaling lumabas at nilamon ang pula, dilaw, at asul na sinag ng liwanag. Ang pagkakaiba sa antas ng paglilinang sa pagitan ng dalawa ay parang isang hindi matawid na kanal. Tiningnan ni Wang Lin ang lahat ng ito, natigilan, ngunit may ayaw na apoy na nag-aalab sa loob ng kanyang puso. Ayoko. May 3 pa akong killing aces. Kahit mamatay ako, gusto kong magbayad ang taong ito ng hindi na mababawi na halaga.
Kabanata 1276 Counter-Attack. Sa sandaling ito, sa Wind Celestial Realm, ang walang katapusang hangin ay patuloy na damaloy sa kaharian. Ito ay nagbigay sa buong kaharian ng isang malungkot na pakiramdam habang ang hangin ay umuungol, at ang pakiramdam na ito ng kawalan ay napakalakas na hindi ito mawawala. Ang mga kawan ng mga hayop ng lamok ay gumagalaw sa hangin. Sila lang ang mga master ng Wind Celestial Realm. Sa pinakamalalim na bahagi ng Wind Celestial Realm, mayroong 3 lumulutang na kontinente, at ang isa sa mga ito ay madilim na pula. Ang amoy ng dugo ay nananatili sa hangin habang ang hindi mabilang na mga hayop ng lamok ay lumulutang sa kalangitan, naghuhuni. May isang batong estatwa ng tao sa madilim na pulang kontinenteng ito. Sa sandaling ito, ang mga mata ng taong bato ay nagsimulang gumalaw at bumukas, na inihayag ang kanyang mga mata noong unang panahon. Isang kakaibang aura ang dahan-daang kumakalat mula sa taong ito, ngunit, kakaiba, hindi ito nakakuha ng atensyon ng mga hayop na lamok. Parang wala sa paningin nila ang taong batong ito. Paano mapatay ng The Wastewater na iyon ang isang pirasong pinaghirapan kong ilagay? Nagningning ang mga mata ng taong bato at nagpakawala siya ng malamig na singgal. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paghiram ng kanyang kapangyarihan, makikita ko kung ang batang iyon ay talagang reincarnation ng matandang iyon na Sealed Realm Lord, o kung ang heaven-defying bead ay talagang nasa mga kamay ng batang ito. Lalong lumakas ang hangin ng Celestial Realm. Isang ihip ng hangin ang lumipad palabas mula sa pintuan ng Celestial Realm at nawala sa gitna ng mga bituin. Ang vortex sa pagitan ng mga kilay ng The Wastewater ay nilamon ng 3 sinag ng liwanag at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit upang makuha ang mga iyon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, may mga ilaw na pula, dilaw, at asol na umiikot sa mga iyon. Nakakabigla ang eksenang iyon. Ang kanyang stop spell ay ibang-iba kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, tumigil siya sa mundo, at siya na lang ang natitira. Ang lahat ng mga spell ay tumigil sa hangin ngunit, kakaiba, ay hindi naglaho. Para bang kung wala ang maputing buhok ng batang ito, magtatagal lang sila roon ng 10,000 taon. Ang sibat na nabuo ni Summon the Wind ay lumutang sa hangin ng walang galaw. Pati ang mapanirang hangin na kapalibot dito ay tumigil. Huminto sa hangin ng mga Ice Crystal Sword na nabuo ni Summon the Rain. Para silang icicle na lumulutang sa hangin. Naroon pa rin ang hindi mabilang na mga kaluluwa ng labanan mula sa Magic Arsenal, kabilang ang Master Void at ang All-Seer. Lutang lang silang lahat ng walang galaw. Ang ilan sa maraming ilusyon ng mga bulkan na lumitaw dati ay naglalabas ng itim na usok at nagsimulang umagos ang magma mula sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang itim na usok ay parin at ang magma ay tumigil. Huminto ang lahat, kabilang si Wang Lin, na humahakbang sa kawalan sa itaas ng itim na usok. Hawak-hawak pa rin ni Wang Lin ang trident sa kanyang kamay. 6 sa triple celestial spell ng Thunder Celestial by Fan. Kung natutunan nitong si Li Zihao na natutunan ang lahat ng ito, maaaring medyo mahirap siyang patayin. Kahit na natutunan lang niya ang Dark Moon, Clear Skies, medyo mahirap ito. Gayunpaman, kumpara sa madilim na buwan, maaliwalas na langit, ang lahat ng ito ay pandaraya lamang. Umiling ang Water Dawist at hindi na pinansin si Wang Lin. Sa halip, dumating siya sa tabi ng God-slaying War Chariot na nabuo ng Thunder Beast. Inalis ng kanyang tingin ng God-slaying War Chariot at nagpakawala siya ng malamig na singgal. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nabasag, na naging sanhi ng pagbagsak ng karwaheng pandigma. Nawasak ang Thunder Beast habang nagyelo pa rin. Masyadong maraming mga kapintasan ang kayamanang ito. Dahil hindi ko ito kailangan, sisirain ko ito. Ang The Wastewater ay sobrang mayabang at may kakaibang personalidad. Gusto niyang sirain ang mga bagay na pinapahalagahan ng ibang tao, basta't wala silang silbi sa kanya. Bilang pangatlong hakbang na cultivator sa maagang yugto ng Nirvana Void, talagang kwalipikado ang The Wastewater na gawin ito. Nang bumagsak ang War Chariot na nabuo ng Thunder Beast, napuno ng kalungkutan ng mga mata ni Wang Lin. Ang sakit sa kanyang puso ay naging walang hangganang di nakikitang apoy na nag-aapoy sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, lahat ito ay nakulong sa loob ng kanyang katawan. Ang kalungkutan ay naging dahilan ng pagdaloy ng 2 linya ng luha sa kanyang mga mata. Ang God-slaying War Chariot ay sinamahan siya ng mahabang panahon, ngunit ngayon ito ay nawasak. Ang sigaw sa kanyang puso ay nagsimulang parang bagyo habang nakatitig siya sa The Wastewater na may malungkot na tingin. Kung ako, Wang Lin, ay hindi mamamatay sa kalamidad na ito, isinusumpa kong papatayin ko ang taong ito. Dapat kong patayin ang taong ito. Pahihirapan ko siya bago mamatay. Kung hindi ko tuparin ang sumpang ito, hayaan mo akong mapahamak sa landas na lumalaban sa langit. Ang tingin ng The Wastewater ay dumaan kay Wang Lin. Ang paborito niyang gawin ay tumingin sa isang tao kapag nawasak ang kanilang makapangyarihang kayamanan. Ang galit na tingin na iyon ang nagparamdam sa kanya ng kapangyarihan, ipinadama nito sa kanya ang dignidad na nawala sa kanya maraming taon na ang nakararaan.
Nang makita ang titig ni Wang Lin, lalo pang nasiyahan ang The Wastewater habang iniisip niyang si Wang Lin ang may-ari ng Heaven-defying bead at ang inapo ng kanyang amo. Habang naglalakad pasulong, dumating ang The Wastewater sa tabi ng 7 kulay na God-slaying war chariot. Nagpakita ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag habang winuwagayway niya ang kanyang manggas para alisin iyon. Gayunpaman, nagkaroon ng kislap ng liwanag at lumitaw ang 7 kulay na paru-paro. Ang paru-paro ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at naglaho sa mga butik ng liwanag. Nang ito ay mawala, ang 7 kulay na God-slaying chariot ay naging isang ordinaryong bagay. Mas gugustuhin ng treasure spirit na sirain ang sarili kaysa kunin ng matandang ito. Nanlamig ang mga mata ni The Wastewater habang itinaas niya ang kanyang kamay at nadurog. Ang God-slaying war chariot na may espiritu ng kayamanan ay napunit. Ngayon, tingnan ko kung mayroon kang heaven-defying bead. Ang The Wastewater ay huminga ng malamig at lumingon kay Wang Lin. Sa sandaling ito, parang nanginginig ang mundo at lahat ng bituin ay naglaho. Si Wang Lin at The Wastewater na lang ang natitira. Ang kanyang titig ay naglalaman ng isang malakas na puwersang tumagos ng direkta itong damapo kay Wang Lin. Sa sandaling ito, biglang nanginig ang katawan ni Wang Lin. Pakiramdam niya ay hinihiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Maging ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay parang tinutusok. Ang lahat ng mga lihim sa kanyang katawan ay malinaw na nabunyag bago ito titig. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pag-umbok ng mga ugat sa mukha ni Wang Lin. Ang kanyang katawan ay pilit at pawis ay bumagsak na parang ulan. Gayunpaman, hindi siya makagawa ng ingay dahil lahat ng iyon ay nakakulong sa loob ng kanyang katawan. Pinunasan ng The Wastewater ang katawan ni Wang Lin sa bawat pulgada. Sa partikular, maingat niyang sinuri ang pinanggalingan na kaluluwa ni Wang Lin at unti-unti siyang sumimangot. Wala dyan. Sinabi ni Master na ang Heaven-defying bead ay magsasama sa pinanggalingan na kaluluwa, ngunit ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay walang Heaven-defying bead. Hindi siya ang reincarnation ni Master, at wala rin siyang heaven-defying bead. Nagkamali ba ako nang nakuha? Nakasimangot ang The Wastewater nang makarating siya sa tabi ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinutol. Isang malakas na dagandong ang umalingaw at bumukas ang isang spatial crack. Ito ang storage space ni Wang Lin. Ginamit ng The Wastewater ang kanyang nakakagulat na cultivation para madaling mabuksan ang storage space ni Wang Lin. Ang kanyang banal na sentido ay damaloy sa loob. Kung ang storage space na ito ay walang heaven-defying bead, hahanapin ko ang kanyang kaluluwa. Nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ng The Wastewater habang hinahanap niya ang storage space ni Wang Lin. Maraming bagay na mababa ang ranggo, ngunit lahat ng mga ito ay basura. Ay collapse. Umalingaw ang mga dumadagandong na dagandong sa loob ng storage space ni Wang Lin. Ang lahat ng mga kayamanan na tinitingnan ng The Wastewater ay gumuho at naging abo. Habang nagwawalis siya, nanliit ang kanyang mga mata nang makita si Shu Liguo sa loob ng storage space ni Wang Lin. Ito ay isang kawili-wiling espiritu ng espada. Pero basura pa rin. Sa ilalim ng kanyang tingin, nanginginig ang katawan ni Shu Liguo, at malapit na sa amin ang kanyang mga kasanayan sa pambabala. Gayunpaman, bago niya magawa, bumaba ang mapanirang kalooban ng matanda. Nang malapit nang sirain ang kalooban ng Shu Liguo, ang The Wastewater ay biglang nagulat at lumipat patungo sa Shu Liguo. Agad siyang nalock sa kanyang nakita, na isang walang hangganang grupo ng mga hayop na lamok. Bagamat nasa ibang storage space sila, konektado ito sa isang ito, kaya agad silang nakita ng The Wastewater. Ito. Ang daming higanting lamok na hayop na ito. Nagulat ang The Wastewater, at ang kanyang banal na sentido ay muling sumabog. Sa pagkakataong ito ay nakakita siya ng isang kabaong na nagliliwanag ng pilak. May natutulog na babae sa loob ng kabaong. Hindi lahat ng nasa loob ng storage space niya ay basura. Nasa kanya pa nga ang Lightning Celestial Emperor's Heaven-avoiding coffin. Ang Heaven-avoiding coffin na ito ay isang magandang kayamanan at kapakipakinabang sa akin. Hinati ng The Wastewater ang bahagi ng kanyang banal na sentido patungo sa kabaong at kukunin na sana ito, kasama ang babae sa loob. Sa sandaling ito, ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig ng husto at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang hindi pa nakikitang kabaliwan. Ang kanyang bottom line ay hindi ang heaven-defying bead, ang kanyang sinaunang Diyos na katawan, o ang mga lihim sa kanyang kaluluwa, ngunit ang kabaong na ito, ang babae sa loob ng kabaong. Tumigil sandali ang Water the West at napansin ang abnormalidad ni Wang Lin. May kislap na panunuya sa kanyang mga mata. Mukhang infatuated ka. Ang babaeng ito ay dapat na napakahalaga sa iyo. Noong una ay gusto kong ilabas ang katawan ng babaeng ito mamaya, ngunit ngayon nilalabas ko siya sa harap mo. Ang sabi-sabi ay ang isang katawan na hindi inilabas ng tama sa heaven-avoiding coffin ay ganap na mamamatay. Tingnan natin kung totoo ang chismis na ito. Gumalaw ang divine sense ng The Wastewater at pinalibutan ang kabaong para buksan ito.
Ang kanyang divine sense ay nahati sa maraming bahagi, hinahanap ang heaven-defying bid. Nang bubuksan na sana niya ang heaven-avoiding coffin, ang isa sa kanyang divine sense ay nanginginig nang makita nito ang babaeng nakapilak sa loob ng storage space. Sa sandaling dumating ang kanyang banal na sentido, ang babaeng nakapilak ay nagmulat ng kanyang mga mata at ang kanyang tingin ay bumangga sa divine sense ng The Wastewater. Ikaw, ikaw, ikaw ay. Kahit na ang The Wastewater ay may katatagan sa pag-iisip at katayuan bilang isang third-step cultivator, ang kanyang ekspresyon ay hindi inaasahang nagbago. May bakas ng gulat at naging magulo ang isip niya. Habang gulong-gulo ang kanyang isip, isang hindi mailarawang malakas na puwersa ang lumabas mula sa katawan ni Wang Lin at ang kanyang mga mata ay napuno ng napakalaking layunin ng pagpatay. Sa sandaling bubuksan na ng The Wastewater ang kabaong, nilamon niya ang dugong dinalisay niya mula sa bakal na espada na sa ilang kadahilanan ay hindi natuklasan ng The Wastewater. Hiniram ang mapanirang aura na ito, dumagundong ang kanyang katawan. Sa pagsabog na ito ng kapangyarihan, ang kanyang nakakulong na katawan ay nakakuha ng ilang kadaliang kumilos. 7 kulay na pako. Isang nanginginig na dagindong ang pinakawalan ni Wang Lin. Mula sa isang lugar sa kanyang storage space na hindi pa nahahanap ng The Wastewater ay may dumating na 7 kulay na liwanag. Ang 7 kulay na kuko ay bumaril patungo sa divine sense ng The Wastewater. Isang dumadagindong na dagindong ang umalingongaw at ang ekspresyon ng The Wastewater ay nagbago ng husto. Ang 7 kulay na pako ay masyadong mabilis habang tumusok ito sa kanyang banal na sentido at bumaril patungo sa lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Napakalapit ng The Wastewater kay Wang Lin. Sa sandaling makita niya ang 7 kulay na pako, ang kanyang mga pupil ay marahas na lumiit. Walang kuko ang 7 kulay na Diyos ng soberano. Meron ka nito. Kabanata 1277 Muling pagsilang. Sa labanang ito, maraming beses na ginulat ni Wang Lin ang The Wastewater. Ngayon ay nakita ng The Wastewater ang kakaibang meteorite na pumasok sa Ancient Star System hindi mabilang na taon na ang nakakaraan at napino ng Sovereign. Ang meteorite na ito ay binubuo ng hindi kilalang metal at dinalisay ng soberano sa loob ng 10,000 taon sa 187 kulay na mga kuko. Pinangalanan ng 7-colored God Void Nails. Sinasabi ng alingongaw na ang hindi kilalang metal meteorite na ito ay lubhang mahiwaga. Nais ng Sovereign na gumamit ng time spell upang makita kung saan ito nanggaling. Nang malapit na siyang magtagumpay, isang mahiwagang puwersa ang hamarang sa kanya at muntik na siyang masugatan. Gayunpaman, dahil napakalakas ng Sovereign, nakita niya ang malabong nakaraan ng meteorite nang siya ay nagambala. Isinilang ang mundo at naging Ancient Star System. Pagkatapos ay nahati ito sa loob at panlabas na kaharian. Gayunpaman, sa malawak na universo na ito, tila hindi lamang ang Ancient Star System. Sa simula ng mundo, hindi lang ang Ancient Star System ang nilikha. Ang meteorite na ito ay tila nagmula sa isa pang sistema ng bituin na katumbas ng sistema ng sinaunang bituin ngunit pinaghihiwalay ng isang walang hanggang agwat. Ito ay isang bagay na sinabi ng soberano pagkatapos niyang makita ang panahon, at hindi niya itinago ang bagay na ito ngunit ipinahayag ito sa mundo. Sa makatuwid, ang reputasyon ng 7-colored God Void Nails ay sumama. Alam ng lahat ng powerhouses ang tungkol sa kanila. Personal na nasaksihan ng The Wastewater ang Sovereign na ginamit sila laban sa kanyang amo. Hindi ang The Wastewater ang pangunahing puwersa sa labanang iyon, ngunit nung pinag-aaralan ng kanyang master ang heaven-defying bid sa closed-door cultivation, ang Sovereign ay gumamit ng napakasamang kayamanan na pino sa tulong ng Ancient Celestial Realm Cultivator para saktan ang kanyang amo. Pagkatapos ang 3 Panginoon ng Ancient Star System at ilang Ancient Celestial Realm Cultivator ay nagsimula ng isang buhay at kamatayan na labanan laban sa kanyang amo. Ang ginamit ng soberano ay ang 108 7-colored God Void Nails. Sa sandaling ito, nang makita niya ang 7-colored God Void Nail, nagulat siya at mabilis na umatras. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng pako na ito. Kung ang isang ordinaryong third-step cultivator sa Nirvana Void Stage ay may natusok na pako sa kanilang katawan, sila ay magdorones ng malubhang pinsala. Ang mga pako na ito ay hindi ginawa para pumatay sa mga cultivator, ngunit para partikular na pumatay sa mga ikatlong hakbang na cultivator. Ang kakaibang ito ng 7 kulay na mga pako ay isang bagay na hindi naisip ng soberano. Alam niya lamang na ang mga kuko ay malakas laban sa isang malakas at mahina laban sa isang mahina. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas malaking pinsala ang ay dudulot nito. Imposibleng malaman ang kakaibang aspetong ito ng mga pako nang hindi nalalaman ang pinagmulan ng meteorite. Ang mga Nirvana Shatterer Cultivator ay maaaring makaligtas sa isang tama mula sa mga pako, tulad ni Sima, na nakaisip ng paraan ng paglaya, o Wang Lin, na may sapat na lakas ng katawan upang pilitin ito palabasin. Gayunpaman, napakahirap para sa mga third-step cultivator na pilitin itong palabasin. Matapos maabot ang ikatlong hakbang, magkakaroon ng kakaibang pagbabago sa katawan. Ang pagbabagong ito ay isang pagtaas sa kapangyarihan ngunit isa ring kakaibang pagbabago.
Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay napigilan ng 7 kulay na pako. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mahirap na makalaya mula sa 7 kulay na kuko. Ang bagay na ito ay lubhang kakaiba at hindi maipaliwanag. Nagulat muna ang The Wistwater sa malaking kawan ng lamok, pagkatapos ay nakilala niya ang babaeng nakapilak. Nang makita siya nito ay agad niya itong nakilala. Ang pagkabigla ay naging sanhi ng kanyang isip na pumasok sa isang pambihirang estado ng kaguluhan. Habang ang kanyang isip ay magulo, hindi niya akalain na ang isang langgam na tulad ni Wang Lin ay makakawala sa kanyang stop spell at gamitin ang 7 kulay na kuko. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ekspresyon ng The Wistwater. Ang 7 kulay na kuko ay dumaan sa kakaibang espasyo at sumugod sa divine sense ng The Wistwater. Matapos nitong mapunit ang kanyang banal na sentido, kumawala ito mula sa storage space at diretsyong tinungo ang lugar sa pagitan ng mga kilay ng The Wistwater. Siya ay masyadong malapit, kaya ang The Wistwater ay umatras na parang baliw, ngunit ang 7 kulay na kuko ay mabilis din. Lumitaw ito at nagpakawala ng dagandong habang sinira nito ang mundo, lumilitaw sa pagitan ng mga kilay ng The Wistwater sa isang iglap. Nagkaroon ng malakas na putok habang ang 7 kulay na kuko ay tumusok ng 1 pulgada sa bungo ng The Wistwater. Umikot ito na parang drill habang tinatangka nitong pumasok sa utak niya at sirain ang daw niya. Ang mukha ng The Wistwater ay nakamamatay na mapatla habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo, sinusubukang labanan ang 7 kulay na kuko. Gayunpaman, minaliit niya muli si Wang Lin. Gusto niyang ilabas ang babae sa kabaong at hawakan ang ilalim ni Wang Lin. Silimuan ang bottom line ni Wang Lin. Kung si Wang Lin ay baliw na sa pagharap sa krisis sa buhay at kamatayan, kung gayon ang ilabas na ng The Wistwater silimuan, siya ay naging baliw. Ang ganitong uri ng kabaliwan ay walang pinagkaiba sa pagkakasaksak ng 7 kulay na pako. Ito ay hindi na isang labanan para sa kanyang buhay, ngunit isang bagay na mas mahalaga. Sa ilalim ng kabaliwan na ito, mayroong ding dugo mula sa bakal na espada na sumanib sa pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin. Ito ay dugo ng isang siyam na star na sinaunang Diyos at pati na rin ang dugo ng langit. Nang sumanib ito sa pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin, nagsimulang mag-alab ang kanyang katawan, nagsimulang mag-apoy ang kanyang pinagmulang kaluluwa, at maging ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang mag-alab. Parang may hindi maipaliwanag na puwersa na bumubulusok sa kanyang katawan. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound habang bumagsak ang stop spell sa paligid niya. Umalingaw-ngaw si Wang Lin habang umiikot ang kanyang mga sinaunang Diyos na bituin at lumitaw din ang kanyang bituin ng batas. Hawak ang trident, dumiretso si Wang Lin sa The Wistwater. Ang kanyang mga mata ay pula at ang pulang liwanag ay umaabot ng ilang talampakan mula sa kanyang mga mata. Parang baliw na nagmumula sa kanyang katawan ang mga popong sound. Imposibleng masabi kung ito ba ang tibok ng kanyang puso o ang kanyang mga buto ay nagbabanggaan. Maging ang The Wistwater ay nabigla nang makita niya ito. Sa partikular, ang napakalaking pulang ilaw na nagmumula sa katawan ni Wang Lin ay nagpaliit sa kanyang mga pupil. Napaatras siya ng isang hakbang at biglang lumakas ang takbo niya habang umaatras. Ang kinatatakutan niya ay hindi ang spell ni Wang Lin, kundi ang pulang ilaw sa loob ng katawan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay ginagamit upang labanan ang 7 kulay na pako sa pagitan ng kanyang mga kilay, kaya wala siyang oras upang bigyang pansin si Wang Lin. Nagningning ang kanyang mga mata, at ang bilis ng kanyang pag-urong ay maaaring gumuho sa kawalan. Paano siya hinayaan ni Wang Lin na umatras? Ang lahat ng kanyang paghahanda, lahat ng kanyang mga spell, at lahat ng kanyang mga kayamanan ay ginamit upang lumikha ng sitwasyong ito. Kung ang kalaban ay may oras upang labanan ng 7 kulay na pako at sugpuin ito, siya ay walang alinlangan na mamamatay. Sa sandaling umatras ang The Wistwater, parang baliw si Wang Lin. Nagsimulang mag-apoy ang dugong kinain niya, at para siyang nagniningas na bulalakaw. Sa kanyang pagmamadali, inihagis niya ang trident sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang katawan habang ginagamit niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan sa trident. Ang trident ay naging isang mabangis na dragon na umangkas sa The Wistwater. Ang 7 kulay na liwanag sa pagitan ng mga kilay ng The Wistwater ay kumikinang ng maliwanag at mabilis na umiikot upang masira ang kanyang bungo. Gayunpaman, ginagamit ng The Wistwater ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang isang third-step cultivator upang labanan ito. Pumikit ang dragon na nabuo ng trident, at nang umatras ang The Wistwater, nagliwanag ang kanyang mga mata. Kahit na may 7-colored God Void Nail, walang kwenta. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang agwat sa pagitan ng mga third-step cultivator at mga langgam na katulad mo. May kawalang interes sa mga mata ng The Wistwater habang winuwagayway niya ang kanyang kanang kamay. Ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihan ay natipon sa kanyang kanang kamay. Gusto kong hanapin ang iyong kaluluwa, ngunit dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuparin ng matandang ito ang iyong hiling. Walang malasakit na pagkalipol daw, patayin ang lahat ng nasa harapan niya. Ang kanang kamay ng The Wistwater ay bumuo ng selyo at itinulak pasulong.
Ang palad na ito ay nagdulot ng isang dumadagindong na dagindong at isang sabog ng hangin na natipon mula sa lahat ng direksyon sa loob ng 10 milyong kilometro. Nagsimulang mabuo ang mga puting linya. Kung ang isa ay tumingin mula sa malayo, malinaw nilang makikita na ang isang higanteng hugis diamante ay nabubuo sa loob ng 10 milyong kilometrong lugar. Sa sandaling lumitaw ang hugis ng brilyante, nagkaroon ng dumadagindong na dagindong at mabilis na kumunat ang brilyante. Habang humihina ito, lalo pang lumakas ang shockwave. Para bang ang mundo sa loob ng brilyante ay nahiwalay sa labas, na bumubuo ng hindi maisip na presyon. Gustong gamitin ng The Wastewater ang paraang ito para pisilin si Wang Lin hanggang mamatay. Ang hugis ng brilyante ay mabilis na nagkontrata at hindi nagtagal ay lumiit mula 10 milyong kilometro hanggang 1 milyon, 100,000, 50,000, 30,000, 10,000. Napuno ng mapanirang aura ang lugar habang ang brilyante ay lumiit muli sa 8,000, 5,000, 3,000, 1,000. 500 hanggang 1,000 talampakan lang ang lapad nito. Agad itong bumagsak mula 10 milyong kilometro hanggang 1,000 talampakan. Ang mabilis na pag-urong na ito ay bumuo ng isang makabagbag damdaming presyon na maaaring durugan ang lahat ng mga buhay sa mundo. Sa sandaling ito, ang malakas na pressure na ito ay dumurog kay Wang Lin at sa dragon na nabuo ng Trident. Sir Alin, patayin, ibagsak. Umatras ang The Wastewater nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Sa sandaling magsalita siya, ang mga linyang hugis diamante ay nagkontrata na parang baliw patungo kay Wang Lin. Nagbigay ito ng kislap na lumiwanag sa buong field ng bituin at bumalot sa katawan ni Wang Lin. Ang kapangyarihan ng 10 milyong kilometro ng kalawakan na nakakondensed sa isang tao ay kapareho ng halos 100 cultivation planeta na sumasabog. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong sa mga bituin at niyanig ang sistema ng bituin. Sa sandaling ito, maririnig ng rank 5, 6, 7, at kahit 8 na rehiyon ng dumadagindong na ito. Ang katawan ni Wang Lin ay biglang bumagsak sa ilalim ng mapanirang puwersang ito. Ang kanyang laman at dugo ay nabasag. Pati ulo niya sumabog. Agad na nabasag ang Trident at nagpakawala ng malungkot na ungol. Namatay ang kaluluwa ng Trident. Ganap na kapangyarihan. Ang lakas ng isang pangatlong hakbang na cultivator na hindi maaaring haminin ay ipinakita ng The Wastewater. Mula noong sinaunang panahon, walang pangalawang hakbang na cultivator ang maaaring madaig ang ikatlong hakbang na cultivator. Ito ay halos kapareho ng batas ng langit. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang sumabog na katawan ni Wang Lin ay nagbigay ng malademonyong pulang ilaw. Ang oras ay tila bumaliktad habang ang liwanag ay nag-iipon, at, tulad ng siya ay muling isilang, ang katawan ni Wang Lin ay nagreporma. Muling pagsilang. Ito, imposible. Natigilan sandali ang The Wastewater. Kabanata 1278-100 Suntok. Pinalibutan ng demonyong pulang ilaw ang buong katawan ni Wang Lin. Ang pulang ilaw na ito ay nagmula sa dugo na sumanib sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Sa lakas ng kakaibang dugong ito, nagawang i-reforma ni Wang Lin ang kanyang katawan sa isang iglap pagkatapos ng pagbagsak. Kahit si Wang Lin ay walang oras na isipin ang biglaang pag-unlad na ito. Kitang-kita niya na ang kapangyarihan mula sa dugo ay mabilis na nawawala. Hindi magtatagal bago tuluyang mawala ang kapangyarihan ng dugo. Gayunpaman, wala nang pakialam si Wang Lin sa lahat ng ito. Ngayong nag-reform na ang kanyang katawan, isang nakakabaliw na ideya ang pumuno sa kanyang katawan. Tumingin siya sa The Wastewater at umangkas. Sa paglabas niya, mabilis na nagbago ang kanyang katawan at naging isang sinaunang Diyos na libu-libong talampakan ang taas. Ang 6 na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay mabilis na umikot, at ang bituin ng batas ay lumitaw na isang balon. Sa isang sulyap, mukha siyang 7 star na sinaunang Diyos. Isang baliw na aura ang nagmula sa kanyang sinaunang Diyos na katawan. Sa sandaling ito, parang nilamon ni Wang Lin ang hindi mabilang na celestial ascension fruits. Hindi siya maaaring mamatay, hindi siya dapat mamatay. Kinailangan niyang patayin ang lahat sa harap niya anuman ang halaga. Dagindong. Habang umuungal si Wang Lin, para siyang isang masamang espiritu noong sinaunang panahon. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang kamao at bumagsak sa The Wastewater. Kasabay nito, isang komplikadong chant ang lumabas sa kanyang bibig. Ang sinaunang angka ng Diyos ay walang maraming spelling, ngunit ang bawat isa ay napakalakas at hindi maintindihan ng mga cultivator. Habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Wang Lin, isang malakas na puwersa ng sigla ang lumabas sa kanyang katawan. Sa mundong ito, walang makakapantay sa sigla ng isang sinaunang Diyos. Sinaunang Diyos spell, life exchange. Nagpakawala ng dagindong si Wang Lin at sumuntok. Nakakadurog ang suntok na ito kaya biglang gumuho ang walang laman na nasa harapan niya. Sa suntok na ito, mabilis na nawala ang sigla ni Wang Lin, at ang epekto ng suntok na iyon ay tumama sa The Wastewater. Nagkaroon ng isang malakas na putok at ang buong rank 5 na rehiyon ay malapit ng gumuho.
Ang kamao ni Wang Lin ay bumangga sa kanang palad ng The Wastewater. Bang! Si Wang Lin ay umubo ng dugo at ang kanyang katawan ay itinapon pabalik, ngunit siya ay tumigil sa kanyang sarili pagkatapos lumipad ng 10,000 talampakan. Nagpakita siya ng galit na ekspresyon at muling sumigaw. Ang ekspresyon ng The Wastewater ay hindi nagbabago, ngunit ang kanyang kanan ay nakaramdam ng bahagyang manhid. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang labanan ang 7 kulay na pako at nahati lang ang kaunting kapangyarihan, ngunit sapat na ang palad na yun para sirain ang pinakamataas na Nirvana Shatterer Cultivator. Para ipagpalit ang buhay sa kapangyarihan, ito ay pansamantalang pagpapalakas lamang. Gusto kong makita kung ilang suntok ang kaya mong ihagis. Habang nagsasalita siya, dumating muli si Wang Lin at ibinato ang pangalawang suntok. Habang inihagis niya ang pangalawang suntok, nawala ang isang bahagi ng kanyang sigla. Ang dati niyang puting buhok ay kulay abo na at ang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lumabo. Dumating ang pangalawang suntok. Sa sandaling nabangga ito sa palad ng The Wastewater, tiniis ni Wang Lin ang pinsala sa kanyang katawan at nagpakita ng mapait na ngiti. Kahit nasugatan siya, inihagis niya ang pangatlong suntok, pang-4 na suntok, pang-5 suntok na pang-6 na suntok. Sa isang iglap, 10 suntok ang ibinato ni Wang Lin. Masyadong nasayang ang sigla ng 10 suntok na ito. Nang lumapag ang 10 suntok, kumalat ang shockwaves at bumagsak ang buong rank 5 region. Hindi mabilang na special crack ang lumitaw sa rank 5 na rehiyon, at ang malamig na hangin ay tinangay ang rank 5 na rehiyon. Bumagsak ang buhok ni Wang Lin, lumitaw ang mga kulubot, at bigla siyang tumanda. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay namumula pa rin at nagbigay ng isang baliw na hangarin sa labanan. Patuloy na umalingaw ang malalakas na dagandong habang patuloy na lumilipad ang mga suntok sa The Wastewater. Ganun pa rin ang ekspresyon ng The Wastewater pagkatapos ng pangalawang suntok, ngunit pagkatapos ng ika-6 na suntok, binawi niya ang kanang kamay. Umatras siya ng ilang hakbang at iniluwa ang hamog. Ginamit niya ang fog na ito para labanan ang mga natitirang suntok ni Wang Lin. Kahit na mayroon kang katawan ng isang sinaunang Diyos, hindi mo matitiis ang ganitong uri ng spell na gumugugol ng buhay. Ang labanan ng kanyang matanda sa ganitong uri ng spell ay katawa-tawa. Ngumisi si The Wastewater. Napigilan niya ang 7 kulay na kuko sa pagitan ng kanyang mga kilay. Gaano man kalakas ang pag-drill nito, hindi ito makabasag sa kanyang bungo, ngunit naruroon pa rin ang nakakadurog na sakit na iyon. Masyadong kakaiba ang 7 kulay na Diyos na kuko ng Sovereign. Buti na lang at hindi alam ng batang ito kung paano ito gamitin ng tama. Gayunpaman, pinakamahusay na pigilan ng anumang biglaang pagbabago. Nagpakawala ng dagandong ang The Wastewater habang binubuga niya ang kanyang buong cultivation sa pagtatangkang pilitin ang 7 kulay na kuko. Karamihan sa sigla ni Wang Lin ay nawala sa kanyang katawan. Para siyang isang matandang lalaki na malapit na sa dulo at naglabas ng mga wave ng death aura. Malamlam ang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay at napuno ng mga kulubot ang kanyang katawan. Tila ang mabilis na pagtanda ng kanyang katawan. Gayunpaman, mas lalong lumakas ang apoy sa kanyang mga mata. Nagpakawala siya ng mapanglo na dagandong at sumugod na parang gamo-gamo na lumilipad sa apoy na alam niyang mamamatay na siya. Ilan ang nakakaalam na ang isang gamo-gamo na lumilipad patungo sa apoy kung minsan ay hindi isang pananibik para sa apoy, ngunit ang determinasyon na patayin ang apoy na iyon. Habang nagmamadali siyang lumabas, ang kanang kamay ni Wang Lin ay nag-form ng kamao at kumaway. Pinalitan ng thunderous rumbles ang lahat ng tunog sa mundo habang inihagis niya ang 11th punch, 12th punch, 13th punch. Hanggang sa biglang pumutok ang 19th punch. Ang bawat suntok ay ang rurok ng paglilinang ni Wang Lin, isang malakas na suntok mula sa isang sinaunang Diyos, lahat ay kapalit ng kanyang sigla. Umalingaw-ngaw sa buong mundo ang mga dumadagandong na dagandong. Lumabas ang dugo mula sa mga orifice ni Wang Lin at siya ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit hindi tumigil ang mga suntok na iyon, at maging ang The Wastewater ay naantig nito. Habang umaalingaw-ngaw ang mga dagandong, nilabanan ng fog ng The Wastewater ang lahat. Hindi lang ito bumagsak, malapit nang lamunin si Wang Lin. Kawawa naman. Kung kaya mong tumagal ng mahigit 100 suntok, baka masaktan mo ako habang nilalabanan ko ang 7 kulay na pako. Gayunpaman, 19 na suntok ang iyong limitasyon, at ang lahat ng sigla sa iyong katawan ay bumagsak. Kahit hindi kita mapatay, mamamatay ka sa isang sandali. Ang walang malasakit na boses ng The Wastewater ay kumalat, ngunit hindi na ito narinig ni Wang Lin. Puno ng dugo ang tenga niya at hindi niya masyadong marinig. Pagod na pagod siya at napuno ng death aura ang kanyang katawan. Napuno ng pakiramdam ng wakas ang kanyang puso, na tila gustong dalhin siya sa malayo. Malayo sa malupit na mundo ng paglilinang sa lahat ng sakit na ito. Maging ang pulang ilaw sa kanyang mga mata ay lumabo, at sila ay walang ilaw. Gayunpaman, nang itinulak ng hamog si Wang Lin, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at nagningning ng maliwanag ang kanyang malamlam na mga mata. Ang mga cultivator na tulad namin ay hindi umiiwas sa laban.
Naiintindihan ko. Ang labanang ito ay hindi isang layunin ng labanan, ngunit ang determinasyon na labanan kahit na alam na ang kamatayan ay darating. Nagpakita si Wang Lin ng isang malungkot na ngiti habang siya ay humakbang pasulong at muling sumuntok. Ika-20 suntok. Pagkatapos ng suntok na iyon, tumagas ang itim na dugo mula sa sulok ng bibig ni Wang Lin at nagsimula siyang tumawa. Ang pagtawa na ito ay napuno ng pagmamalaki ng isang di matinag na espiritu na namuno sa lahat ng bagay na may buhay. Ako, si Wang Lin, ay nagsimulang magkultibo sa edad na 16 na ginto. Lumipad ang 21st na suntok. Hindi huminto ang hamog at sinugod si Wang Lin. Pumasok ako sa Hengyu Sect. Pinatay si Teng Li. Lumipad ang ika-22 na suntok, at biglang huminto ang hamog. Tumakas ako sa Sea of Devils at nabuo ang aking ginintoang core. Ang ika-23 na suntok. Lumiit ang hamog at nagpakawalan ng matinding dagindong. Nakarating sa yugto ng Nascent Soul, nilipol ang pamilya Teng, nabigla ang planetang Suzaku, naging disipulo ng All-Seer. Nagpatuloy si Wang Lin sa paglalakad habang tila bumubulong sa sarili habang tumatawa. Ang suntok na ito ay bombarded na parang baliw. Ang ika-24, ika-25, at ika-26 na suntok. Bumukas ang hamog at napilitang bumalik ng 30 talampakan. Yin at Yang stages, 3 kaharian ng Nirvana. Hinarap ko ang isang panghabang buhay na krisis, hindi ako sumuko, at pumatay ng hindi mabilang na tao. Ang ika-27, 28, 29, at ika-30 na suntok. Umatras ang hamog habang umuungal pa ito ng mas marahas. Natakot ito at napaatras sa gulat. Hindi mabilang na tao ang napatay ko simula noon. Kinailangan ng mahigit 2,000 taon ng paglilinang upang marating kung nasaan ako ngayon. Ang ika-31 na suntok. 39 na suntok. Nakipaglaban ako sa langit, nakipaglaban sa lupa, at ngayon, nakipaglaban ako sa ika-3 hakbang na cultivator. Paano kung mamatay ako? Ang ika-40, ika-41, ika-42, ika-53 na suntok. The only regret is that I can't reserve of my love, since I'll die with her. Pero ano? Ang ika-54, ika-55, ika-56, ika-64 na suntok. Ang hamog na ibinalik ay naglaho sa kawalan. Kahit na isuko ko ang lahat ng aking sigla, ano? Ang ika-65, ika-66, ika-67, ika-75 na suntok. Tumalsik ang dugo sa buong katawan niya. Puno na siya ng dugo ngayon. Mabilis na lumiit ang kanyang katawan at mabilis siyang tumanda. Napuno ng paninigas ang kanyang katawan, nabubulok ang kanyang mga laman loob, at ang kanyang sigla ay nawala lahat. Sa totoo lang, sa 23rd punch, naubos ang kanyang sigla. Ang natitirang mga suntok ay nagmula sa kapangyarihan mula sa dugo na sumanib sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Nilakad ko ang mundo ng patayo. Kung mamatay ako sa labanan, ano? Paos ang boses ni Wang Lin, na parang kahit ang boses niya ay naglalaman ng lasa ng dugo. Maaaring mabigla ang isip ng sinumang nakarinig nito. Ang ika-76, ika-77, ika-78, ika-84 na suntok. Naubos ang aking sigla at malapit na akong mamatay, ngunit hindi pa tapos ang mga suntok mula sa spell na ito. Umaagos na oras, baliktad na oras 5,000 taon. Bigyan mo ako ng 5,000 taon ng sigla. Tumangala si Wang Lin at ngumiti. Pagkatapos ng 84 na suntok, nagpatuloy siyang lumakad pasulong na parang isang labanang celestial na naglalakad pasulong na may determinasyong mamatay. Walang nauna sa kanya ang makakapigil sa kanya. May kakaibang senyales ng kaseryosohan sa mga mata ng The Wistwater. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi simple ang karanasan ng taong ito. Habang nagsasalita si Wang Lin, ang gumuhong walang laman sa paligid niya ay naging dagat, pagkatapos ay lumitaw ang isang higanteng pintong bato. Isang mapanglo na aura ang kumalat at binalot si Wang Lin. Ang ika-85, ika-86, ika-87, 100 suntok. Sa maikling yugtong ito, naubos ni Wang Lin ang lahat ng kapangyarihan ng dugo, ang lahat ng sigla sa kanyang katawan, at ginamit ang flowing time para makakuha ng 5,000 taon pang sigla para makumplito ang nakakagulat na 100 suntok. Ito ang pinakamalakas na 100 suntok ni Wang Lin, ito ang kanyang buong buhay. Kabanata 1279 na sugatan. 100 suntok. Tila walang puwersa sa mundong ito na makakalaban sa 100 suntok na ginamit ni Wang Lin sa buong buhay niya para ihagis. Ang 100 suntok na ito ay naglalaman ng walang katapusang sigla ni Wang Lin, ang kanyang 2,000 taon ng paglilinang, lahat ng kanyang pinagmulang enerhiya, at lahat ng kapangyarihan mula sa misteryosong dugong iyon mula sa bakal na espada. Ito ang rurok ng buhay ni Wang Lin. Ito ang pinakamalakas na pag-atake na ginamit niya sa layuning mamatay. Ang 100 suntok na ito ay si Wang Lin. Tulad ng isang gamo-gamo na naglalagablab, ang mga suntok na ito ay sumusugod sa The Wistwater.
Isang gamo-gamo ang lumipad sa apoy upang patayin ito. Upang gamitin ang sarili nitong katawan para patayin ang sinaunang apoy na ito. Naging seryoso ang mga mata ni The Wistwater at napuno ng hindi paniniwala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang langgam na nauna sa kanya ay nagawang gumamit ng sigla para manuntok ng 100 beses. Ang mga ito ay hindi ordinaryong 100 na suntok, sila ay nilikha ng kakanyahan ng kanyang buong pagkatao. Ito ay napakatalino. Nagbigay ito ng The Wistwater ng isang malakas na pakiramdam ng panganib. Kung hindi dahil sa katotohanan ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para labanan ng 7 kulay na pako, wala sana itong panganib. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng ikatlong hakbang ay mahirap isipin. Gayunpaman, sa ngayon ang 100 suntok na ito ay labis na ikinagulat ng The Wistwater. Ang mga dumadagindong na dagindong ay naging isang walang katapusang bagyo na hamampos patungo sa The Wistwater. Nagliwanag ang mga mata ni The Wistwater habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng selyo at siya ay nakaturo sa harap. Isang higanting puyo ng tubig ang lumitaw sa harap ng kanyang dibdib. Sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay bumaril na parang isang malaking bibig na handa ng lumunin. Ang langit at lupa ay walang hanggan, water thou devour spell. Ang The Wistwater ay nagpakawala ng dagindong habang ang malaking puyo ng tubig ay nagsimulang lumunin ang lahat ng nauna rito. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong. Halos bumagsak ang rank 6 na rehiyon ng walang katapusang dagindong. Wala ng star fog na natitira, parang may nakitang higanting butas sa loob ng star fog. Habang dumadagindong ang dagindong, ang buong katawan ni Wang Lin ay napuno ng dugo. Mahina ang pintig ng kanyang puso bago ito biglang nabasag. Halos walang liwanag sa kanyang mga mata. Ang pagbagsak mula sa 100 suntok ay sapat na malakas upang sirain ang lahat. Kahit na ang isang tao sa yugto ng Heaven's Blight ay mamamatay. Ang shockwave ay kumalat sa lahat ng direksyon at tumawid sa Cloud Sea. Habang kumalat ang shockwave, gumuho ang lahat ng fog ng bituin, namatay ang lahat ng mabangis na hayop, at kahit na maraming ligaw na kontinente ang gumuho. Maging ang rank 6 na rehiyon ay dumanas ng parehong kapalaran. Parang isang higanting butas ang nabuksan sa dagat na ulap. Umuungol ang hangin mula sa butas na parang isang nakakatakot na demonyo ang gagapang palabas. Sa ilalim ng bombardment at shockwave na ito, umalingaw ang mga popong sound sa paligid ng The Wistwater. Patuloy ang paggalaw ng kamay niya at mabilis siyang umatras. Napaatras ang water vortex at agad na bumalik sa kanyang katawan. Ang mga damit ng The Wistwater ay sumabog at naging mga pira-piraso. Pati buhok niya ay nakakalat. Namutla ang mukha niya at may lumabas na dugo sa gilid ng bibig niya. Talagang nasugatan ng isang third-step cultivator. Minamaliit ko siya. Dahil nasugatan ng The Wistwater, hindi na niya napigilan ang 7 kulay na kuko. Ang 7 kulay na pako ay kumikinang ng maliwanag at umuungal muli habang ito ay nag-drill sa loob ng 3 pulgada pa, na nabasag ang kanyang bungo. Matinding sakit ang dumaan sa kanya habang umuubo ng dugo ang The Wistwater. Ang dugo ay naging hindi mabilang na mga ron na naging mga seal upang aisil ang pako. Mabuti, mabuti. Para saktan ako ng isang langgam na tulad mo, kahit nung lumalaban ako sa 7-colored God Void Nail, ginulat mo ang mundo at maaari kang tumawa sa kabilang buhay. Pinunasan ng The Wistwater ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, pagkatapos ay napuno ang kanyang mga mata ng napakalaking layunin ng pagpatay. Lumapit siya kay Wang Lin at itinaas ang kanang kamay. Agad na tinakpan ng kanyang kanang kamay ang langit at bumaba kay Wang Lin. Maaari ka nang mamatay. Kahit ipanganak ka pa, papatayin kita. Walang malasakit na reincarnation daw. Papatayin ka ng matandang ito sa 100 reincarnation cycle. Gusto kong makita kung paano ka muling ipanganak. Ang boses ng The Wistwater ay parang malamig na hangin. Habang winuwagayway niya ang kanyang kanang kamay, tila kinukuha niya ang lahat ng batas ng reincarnation sa mundo at nabuo ang kanyang sariling reincarnation cycle. Isang higanting gulong ang lumitaw habang gumagalaw ang kanyang kamay. May umuungol habang hinahampas nito si Wang Lin. Kapag natamaan nito si Wang Lin, mawawasak siya ng 100 beses, at walang pagkakataon na mabuhay. Sa sandaling ito, pinunit ng ihip ng hangin ang lahat sa gumuhong larangang ito. Slave The Wistwater, kung papatayin mo siya, papatayin kita. Isang sinaunang tinig ang nagmula sa kawalan at umalingaw sa larangang ito. Biglang huminto ang katawan ng Water the Wist. Bigla siyang napatingin sa kawalan at naging malungkot ang ekspresyon niya. Matanda, gusto mo bang pigilan ako? Tinatakan ka ng Ancient Celestial Realm sa isang bato. Kinulong ka nila sa loob ng 100,000 taon para gawing magic treasure ka. Sa ngayon ay hinihiram mo ang kapangyarihan ng outside star system mula sa mga mosquito beast para mabuhay, pero gusto mo pang makialam. Gusto mo akong pigilan. Anong kwalifikasyon ang mayroon ka para pigilan ako? Isang malamig na ungol ang pinakawalan ng The Wistwater. Hindi na siya nagdalawang isip at ang kanang kamay niya ay bumagsak kay Wang Lin.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang hangin ay naging isang higanting kamay na umabot sa reincarnation cycle na lumitaw. Junior na alipin, noon, ikaw ay isang alipin lamang sa harap ng Panginoon ng Selyado na kaharian at kailangang maging magalang sa kanyang matanda. Ngayon ay pumasok ka na sa ikatlong hakbang ngunit naging lubhang mapagmataas. Kahit na ang masasamang sinaunang celestial ay hindi ako kayang patayin. Kaya lang nila akong selyuhan ng 100,000 taon para pinuhin ako. Alipin ka lang, tulak ka sa ilalim ng balon. Kalmado ang sinaunang boses habang ang hanging kamay ay humawak sa manibela at biglang hinayla. Isang matalim na alulong ang biglang umalangaw-ngaw. Nagbago ang ekspresyon ng The Wastewater at ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo. Pagkatapos ay itinuro niya at sumigaw ng stop spell. Sa sandaling umungol siya, tumigil saglit ang kamay na nabuo ng hangin. Saglit lang iyon, pagkatapos ay umalangaw-ngaw ang mga popong sound at ito ay nakawala. Hinawakan nito ang manibela at walang awang pinisil. Ang gulong ay bumagsak at nawala. Ang mga mag-aaral ng The Wastewater ay marahas na lumiit at siya ay napabulalas, imposible. Malinaw na tinatakan ka. Paano mo malalabanan ang stop spell ko? Alam kong na-absorb mo ang pinagmulang pinanggalingan mula sa Outer Star System. Ikaw. Maaari kang sumipsip ng kapangyarihan mula sa Outer Star System. Mayroon kang ilang pananaw. Ang sinaunang boses ay huminga ng malamig habang ang kamay na nabuo ng hangin ay umabot sa The Wastewater. Ang The Wastewater ay sumigaw habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng selyo at nakaturo sa kanyang dibdib. Ang kanyang cultivation ay biglang sumabog at isang higanting cultivation planeta ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang cultivation planeta na ito ay naglalaman ng siksik na pinagmula ng enerhiya at nagbigay ng malakas na sigla. May sapat na sigla upang tumugma sa isang ranggo 5 sinaunang Diyos. Ang walang katapusang mga ungol ay nagmumula sa planeta ng paglilinang. Ang mga ungol ay naging kakaibang enerhiya na pumasok sa katawan ng The Wastewater. Nagningning ang kanyang mga mata at umungal, 2 bilyong yin at yang disciples, dagandong, dagandong, dagandong. Itinuro ng The Wastewater ang langit at pagkatapos ay mabilis na itinuro ng 3 beses ang braso ng hangin na umaabot sa kanya. Sa bawat pagturo niya, nanginginig ang higanting cultivation planeta sa likod niya. Ang anino ng isang cultivation planeta ay lilito at lilipad patungo sa braso na sumisingil sa The Wastewater. Nang itinuro ng daliri ang 3 beses, 3 malalaking anino ng planeta ng paglilinang ang bumaril sa kamay ng hangin. Isang nakagigimbal na presyon ang bumagsak sa kawalan na ito. Tulad ng iyong orihinal na katawan, ang 2 bilyong yin at yang na disipulong ito ay hindi lalaki o babaeng basura. Ngumisi ang sinaunang boses. Hindi huminto ang wind arm at umaban. Rumble, rumble, rumble. 3 malalakas na putok ang umalangaw-ngaw. Ang 3 anino ng planeta ng paglilinang ay sumabog sa isang mapanirang aura na sumugod sa kamay ng hangin. Ang kamay ay bumuo ng isang selyo na gawa rin sa hangin at bumangga sa mapanirang puwersa mula sa 3 anino ng planeta ng paglilinang. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na dagandong. Ang kamay ay hindi naglaho, ngunit ito ay lubhang napinsala. Sumugod ito patungo sa The Wastewater at idiniin ang pagitan ng kanyang mga kilay. Matanda, nakikialam ka. Ang iyong orihinal na katawan ay hindi maaaring dumating, at ito ay isa lamang avatar. Mamatay para sa akin, mamatay, mamatay. Parang may dumampi sa mahinang lugar ng The Wastewater. Nagpakita siya ng nakakatakot na ekspresyon at iniabot ang kanang kamay. Hinayla niya ang higanting cultivation planeta at walang awang itinapon. Ang matandang ito ay nagtipon ng 2 bilyong water daw na disipulo para sambahin sa loob ng 10,000 taon upang lumikha ng Joss Flames para sa akin. Ngayon, sisirain ko ang 500 milyong mga disipulo ng water daw para bumuo ng Joss Flames at patayin ang iyong avatar. Pagkatapos ay pupunta ako sa Wind Celestial Realm at papatayin ang iyong tunay na katawan. Dumagundong ang The Wastewater habang ang higanting cultivation planeta ay dinurog niya at bumangga sa nasirang kamay. Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw. Sa sandaling nawasak ang planeta ng pagtatanim, isang malakas na puwersa ang lumitaw. Ito ay isang enerhiya na natatangi sa mga third step cultivator. Ito ay nilikha mula sa pagbagsak ng 500 milyong mga disipulo ng water daw. Agad na bumagsak ang napinsalang braso. Umalangaw-ngaw ang mga dumadagandong na dagandong. Ang sinaunang tinig ay nagpakawala ng mahinang daing habang siya ay nasugatan. Nawala ang boses at hanging kamay. Matanda, ang pagpunta mo para pigilan ako ay nangangahulugan na ang langgam na ito ay mahalaga, kaya mas gusto ko siyang patayin. Ngayong namatay na ang iyong avatar sa Joss Flame ng aking mga disipulo sa tubig daw, sino ang makakapigil sa akin? Ang ekspresyon ng The Wastewater ay lubhang kahindik-hindik. Ang 7 kulay na kuko ay umiikot sa pagitan ng kanyang mga kilay ngunit hindi makapasok sa higit sa 3 pulgada. Gayunpaman, ang bahaging pumasok sa kanyang bungo ay nagsimulang matuno, na nagdulot ng bakas ng kabaliwan sa The Wastewater. Biglang tumalikod ang The Wastewater at sinugod si Wang Lin.
Bumukas ang kanyang mga daliri at pumikit siya ng may layuning pumatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakagulat na pagbabago ang naganap. Isang daliring gawa sa hangin ang biglang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni The Wistwater at idiniin ang 7 kulay na kuko. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng The Wistwater at tumigil siya. Hindi mabilang na mga anino ang lumitaw sa kanyang harapan upang harangan ito, at mabilis siyang umatras. Hindi ka pa rin patay. Kabanata 1283 Essence. Ang daliring ito ay biglang lumitaw, nang walang anumang babala. Inakala ng The Wistwater na sinira niya ang avatar ng kausap, at ang kanyang isip ay naapektuhan ng kabaliwan mula sa 7 kulay na kukunang ito ay lumitaw. Ang daliri na ito ay lumitaw sa isang makalangit na pagkakataon. Walang mas magandang panahon para ito ay lumitaw. Tama lang noong walang pagtatanggol ang The Wistwater. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng The Wistwater at ang bilis ng kanyang pag-atres ay umabot sa limitasyon, ngunit hindi pa rin siya nakaiwas. Ang mga anino na lumitaw sa kanyang harapan ay nagtangkang umiwas, ngunit bigla silang bumagsak. Umalangaw-ngaw ang mga dagandong sa buong mundo habang ang mga anino ay nawasak lahat ng daliri. Sa wakas, matapos sirain ang lahat, ang daliri ay nagmamadaling lumabas at idiniin ang 7 kulay na kuko sa pagitan ng mga kilay ng The Wistwater. Isang hindi mailarawang malakas na puwersa ang sumugod at sumigaw ang The Wistwater. Walang awang sinaksak ang 7 kulay na pako. Sa puwersa nitong sinira ang lahat, 3 pulgada, 4 pulgada, 5 pulgada. Ang pako na ito ay 7 pulgada lamang ang haba, at ngayon ay naka-embed ito ng 5 pulgada ang lalim. 2 pulgada na lang at ganap na itong nasa loob, at sa oras na iyon, ang The Wistwater ay malubhang masusugatan. Dahil ang pako na ito ay tumusok sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ay isang mahinang punto para sa mga magsasaka, hindi tulad ng balikat, kung saan si Wang Lin ay sinaksak. Sa sandaling ito ng krisis, ang mukha ng The Wistwater ay namutla at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang 7-colored God Void Nails. Nang makita niya ang kanyang amo na tinutusok ng 74 na pako, ang masakit na ekspresyong iyon ay isang bagay na hinding-hindi makakalimutan ng The Wistwater. Guro, iligtas mo ako. Umatras ang The Wistwater, ngunit sumunod ang daliri para ipasok pa ang kuko. Sa sandaling sumigaw ang The Wistwater, isang malakas na puwersa ang nagmula sa loob ng kanyang katawan. Ang malakas na puwersang ito ay namuo sa likod ng kanang kamay ng The Wistwater at naging anting-anting. Sa sandaling lumitaw ang alindog, isang gintong liwanag ang nagliliwanag sa madilim na espasyo at kumalat. Ang daliring dumidiin pababa patungo sa 7-colored nail ay tinamaan ng gintong liwanag at nawala, na nagpakawala ng sitsit sa proseso. Lord of the Sealed Realm, noon ay sinabi mo ang aliping ito na malaki ang naitulong sa iyo, kaya niregaluhan mo ang aliping ito ng alindog na magpoprotekta sa kanyang buhay ng 3 beses. Noong pinagtaksilan kanya, malinaw na nagkaroon ka ng 2 pagkakataon na patayin siya, ngunit pinakawalan mo siya, sinayang ang 2 paggamit ng alindog. Sa huli namatay ka. Ngayon 10,000 taon na ang lumipas, at ang pangatlong paggamit ng alindog ay ginagamit. Paprotektahan mo pa ang daw na alipin na nagtaksil sa iyo. Hinahangaan ko ang iyong paglilinang, ngunit hinahamak ko ang iyong mga paraan. Masyadong inflexible ang mga ideals mo. Ang sinaunang tinig ay nagpakawala ng buntong hininga at dahan-daang nawala. Basang-basa sa pawis ang The Wistwater. Sa sandaling ito, tinitiis ang sakit sa pagitan ng kanyang mga kilay, nakaramdam siya ng matagal na takot. Ngumisi siya at nagpakawala ng dagandong sa langit. Master, salamat. Kailangan mo pa rin akong protektahan pagkatapos ng kamatayan, na ikinalulungkot ko sa nangyari, ngunit dapat kang mamatay, dapat kang mamatay. Ang The Wistwater ay natabunan ng kabaliwan mula sa 7 kulay na pako, ngunit pinipigilan niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na paglilinang. Gayunpaman, binago ng kabaliwan na iyon ang kanyang pagkatao. Kung hindi, dahil sa antas ng kanyang cultivation at edad, hindi siya magsasalita ng ganito. Hanggat hindi pa ito nabubutas, kapag napatay ko na ang langgam na ito, maaari akong pumasok sa closed-door cultivation para pilitin na mailabas ang pako na ito. Nagliwanag ang mga mata ni The Wistwater. Hindi na siya nagdalawang isip at sinisingil si Wang Lin. Nakabukas pa rin ang mga mata ni Wang Lin. Pakiramdam niya ay dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa kamatayan habang pinagmamasdan ng lahat ng nangyari. Nang makita niyang umatake ang The Wistwater sa kanya, walang gulat sa kanyang mga mata. Sa halip, nagkaroon ng ganap na katahimikan, na parabang ang lahat ng kabaliwan mula noon ay inilabas sa kanyang sigla. Buhay at kamatayan, karmic sanhi at karmic epekto, totoo at mali. Ang lahat ng ito ay magkasalungat na pag-iral. Pagkatapos ng buhay, mayroon pa ring kamatayan. Gumamit ako ng isang kamao ng buhay, ngunit maaari ko pa ring pasabugan ang lahat ng kamatayan sa loob ko. Magkasama tayong mamatay. Maaari kong i-collapse ang lahat ng aking sinaunang Diyos na bituin bilang kapalit ng isa pang pag-atake sa aking tuktok.
Maaari kong sirain ang aking bituin ng batas kapalit ng walang katapusang enerhiyang pinagmulan at hatiin ng kalangitan. Si Wang Lin ay tila naliwanagan sa isang bagay, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Ang death aura sa loob niya ay biglang nag-form ng vortex. Ang puyo ng tubig na ito ay maaaring sirain ang mundo, basagin ang yin at yang, at basagin ang reincarnation. Sa hindi inaasahan, may pahiwatig ng essence na nagmumula sa puyo ng tubig na ito. Ito ay kakanyahan. Ito ang pinakamahalagang bagay sa pagiging isang ikatlong hakbang na magsasaka. Si Wang Lin ay hindi estranghero sa asensya dahil nakakuha na siya ng ilan noon. Gayunpaman, nakuha niya ito mula sa Battle Scrolls. Ito ay hindi sariling diwa ni Wang Lin, ngunit isang panlabas na puwersa. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, si Wang Lin ay nagkamit ng kaliwanagan sa buhay at kamatayan. Sa sandaling pumutok ang kanyang death aura, naintindihan niya ang kanyang sariling buhay at kamatayang diwa. Kahit na ang diwa na ito ay napakaliit, ito ay nangangahulugan na ang pinto sa ikatlong hakbang ay nagbukas ng isang bitik para sa kanya. Ito ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa the wastewater. Ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay lubos na nawala at napalitan ng pagkabigla. Ang batang ito ay may potensyal na maging isang ikatlong hakbang na magsasaka. Naiintindihan niya talaga ang sarili niyang kakanyahan. Mayroong hindi mabilang na mga magsasaka sa mundong ito, ngunit ang mga ikatlong hakbang na magsasaka ay napakabihirang. Ang batang ito ay talagang umabot sa puntong ito. Kung bibigyan ng sapat na oras, natatakot ako na maaari siyang maging ikatlong hakbang na magsasaka sa loob lamang ng 1,000 taon. Ang ekspresyon ng The Wastewater ay naging madilim, ngunit ang kanyang determinasyon na patayin si Wang Lin ay lalong lumakas. Dapat siyang mamatay. Sinisingil ng The Wastewater si Wang Lin. Itinaas niya ang kanang kamay at bumungad sa kanya ang higanting cultivation planeta. Gagamitin na sana niya ang kapangyarihan ng cultivation planet na ito para dulugan si Wang Lin, na inakala niyang isang langgam na naging isang mortal na naging isang taong may potensyal na maging isang third step cultivator. Ang death aura sa paligid ni Wang Lin ay umiikot na parang baliw. Ang buhay at kamatayan na kakanyahan sa loob ay lumalaki. Bagamat ito ay mabagal, ito ay totoo. Tila ito ay makakawala mula sa death vortex at lilito sa mundong ito. Sa sandaling ito, ang maharlikang sinaunang Diyos na mga bituin, kabilang ang carry-cover na pang-anim na bituin, lahat ay nabasag. Mga basag na bituin. Lahat ng 6 na bituin ay sumabog. Sa sandaling ito, isang mas malaking puyo ng tubig ang lumitaw sa labas ng Death Aura Vortex. Ang puyo ng tubig na ito ay napuno ng hindi maisip na sinaunang Diyos na aura, at isa pang diwa ang lumabas sa puyo ng tubig na ito. Ang kakanyahan na ito ay ipinanganak mula sa pag-abot sa pagkumpleto sa dumi ng karma. Ang sinaunang Diyos na nagbasag ng mga bituin ay isang aksyon ng karma. Kung hindi nadudurog ang mga bituin, paano magkakaroon ng kapangyarihan? Ang pagkawasak at kapangyarihan ay karma. Sa sandaling ito ng buhay o kamatayan, ang mga durog na bituin ni Wang Lin ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang kanyang pangalawang diwa. Karma Essence. Ito. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng The Wastewater. Ang buhay at kamatayan ni Wang Lin ay nagulat na sa kanya, ngunit sa sandaling ito, isang napakapangit na alon ang umalingaw sa kanyang puso. Meron talagang second essence. Ang isang essence lang ay sapat na para maging third step cultivator, ngunit ang pagkakaroon ng dalawang essence ay napakabihirang. Tanging ang mga tao tulad ng Sovereign, Xinlin, at iba pang kamanghamanghang talento ang maaaring pumasok sa DAO na may dalawang asensya at maabot ang ikatlong hakbang. Kung ang batang ito ay maabot ang ikatlong hakbang, pagkatapos ay sa sandaling siya ay pumasok, ako ay walang laban. Ang tanging pagpipilian ko lang ay tumakas. Ang The Wastewater ay nakatagpo lamang ng 2 tao na may 2 diwa, Sovereign at Xinlin. Ang 2 taong ito ay napakalakas, kaya't ang The Wastewater ay hindi may kumpara sa kanila. Gayunpaman, ngayon ay nakatingin siya sa ikatlong tao na may 2 diwa. Sa sandaling ito, naisip pa niyang kunin si Wang Lin bilang isang disipulo. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang ideyang ito ay nabura niya. Ang batang ito ay galit sa akin hanggang sa buto, ngunit ang kanyang talento ay napakabihirang. Kahit na sa parehong inner at outer realms, ang gayong talento ay isa sa isang uri sa 10,000 taon. Mamamatay ang ganitong klaseng tao sa kamay ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng higit na kagalakan kaysa sa pagkasira ng anumang halaga ng mahiwagang kayamanan. Haha! Ang gayong matalinong tao ay papatayin ko. Ang kabaliwan sa mga mata ng The Wastewater ay lalong lumakas nang ang cultivation planeta ay sumara kay Wang Lin. Sa sandaling ito, biglang bumagsak ang Star of Law sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Ang pagbagsak ng bituin ng batas na ito ay bumuo ng ikatlong puyo ng tubig na tumangay sa mundo at pumaligid kay Wang Lin. Sa ikatlong puyo ng tubig na ito, mayroon talagang kakanyahan din. Ang totoo at maling domain ay nakapaloob sa loob ng kanyang bituin ng batas.
Sa sandaling bumagsak ang bagong batas na ito, natapos ang totoo at huwad na domain. Ang isang totoo at maling kakanyahan ay nagmula sa puyo ng tubig. Ito ang pangatlong diwa ni Wang Lin. Buhay at kamatayan ng unang diwa. Karma ang pangalawa. Tama at mali ang pangatlong diwa. Tatlong essences ang biglang sumugod mula sa tatlong puyo ng tubig. Gayunpaman, sila ay mahina pa rin at nangangailangan ng mahabang panahon upang lumaki. Kapag naabot na nila ang isang tiyak na punto at naging kumpleto na, si Wang Lin ay maaaring makapasok sa Dao na may tatlong asensya at maging isang nanginginig sa langit na third step cultivator. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng paghinto ng pag-atake ng The Wastewater, at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Imposible. Imposible talaga. Tatlong diwa, walang sinuman dito ang nakapasok sa Dao na may tatlong diwa. Nakakalangit ang batang ito. Kung pumasok man siya sa pangatlo, kahit kakapasok niya pa lang, hindi na ako makakatakas sa kanya. Tatlong essence. Dalawa lang ang asensya ni Sovereign at Qinglin. Kahit na si Master ay mayroon lamang 2.5, hindi lubos na napagtanto ang pangatlo. Paano nagkaroon ng tatlong asensya ang kanyang anak? Ang ganitong uri ng tao ay isang tao kahit na ang langit ay nais na sirain. Kung magiging third step cultivator siya, kahit na ang void tribulant cultivator ay hindi makakalaban. Kaya niyang sirain ang mundo at mamuno sa pinakamataas. Sino siya? Hindi siya maaaring maging isang ordinaryong cultivator, ngunit ang reincarnation ng ilang makapangyarihang cultivator. Anong uri ng makapangyarihang magsasaka ang magkakaroon ng kakayahang muling magkatawang tao at maglinang ng tatlong asensya? Maliban na lang kung siya ang reinkarnasyon ng isang maalamat, ika-4 na hakbang na Heaven Trampling Cultivator. Ang The Wastewater ay isang third step cultivator ngunit sa sandaling ito ay natakot siya sa lahat ng kanyang nakita. Dahil napukaw ko ang gayong pag-iral, kailangan ko siyang patayin, kung hindi, wala nang lugar para sa akin. Namumutla ang mukha ni The Wastewater habang nakanganga ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang kapangyarihan bilang isang third step cultivator ay sumabog habang siya ay sumanib sa cultivation planeta at binasag si Wang Lin. Kahit na